Si Haruto ay isang gamer na nag-umpisa ng party sa isang VR game at dinagtagal ay naging pinakamalakas na manlalaro sa alternatibong mundong ito. Ngunit dahil sa kanyang pagkakamali, ang kanyang crush ay nagdusa ng kakilakilabot na kamatayan na nagdulot sa natitirang mga kaibigan niya na iwan siya. Matapos huminto sa paglalaro ng ilang taon, sa wakas ay muli niyang nilalaro ang parehong laro at muling naging malakas para lang subukang buhayin ang kanyang crush. Si Haruto, isang mag-aaral sa high school sa modernong Japan, ay may masakit na lihim. Ilang taon na ang nakalipas, isang larong pinangalanang Union ang inihayag sa Japan, na maa-access lamang sa mga may natatanging kapangyarihan na kilala bilang mga amoy, at si Haruto ay kabilang sa iilang napili. Sa kabila ng pagiging nasa elementarya pa lang siya, mabilis siyang naging mahusay sa laro at nakabuo ng matalik na grupo ng mga kaibigan dito, pinangalanan ang kanilang koponan na Sub-Aro. Bilang pinuno ng Sub-Aro, madaling nilutos ni Haruto at ng kanyang mga kasamahan ang pinakamahirap na mga pakikipagsapalaran, salamat sa isang batang babae na nagngangalang Asahi. Ang kanyang pakiramdam sa kita sa sining ay nagbigay daan sa kanya upang mahulaan ang mga paggalaw ng kaaway, na perpektong nagkomplemento sa mga kakayahan ni Haruto sa labanan. Sa kanilang grupo ay kasama si Satsuki, na lihim na may gusto kay Haruto at nagduda sa nararamdaman nito para kay Asahi. Isang araw, nalaman nila ang tungkol sa isang hindi nasasakop na piitan na pinaniniwalaang imposible. Si Haruto, natiwala sa kanilang kakayahan, ay pinagsama-sama ang kanyang mga kasamahan sa koponan upang malampasan ito. Habang nag-aatubili ang ilan, pumayag sila at itinakda ang petsa para sa kanilang paggalugad sa piitan. Sa loob ng piitan, maayos ang kanilang paglalakbay dahil sa mga banta ni Asahi na nagpapawalang bisa sa mga hula. Nakarating sila sa silid ng huling boss, nakaharap ang isang napakalaking kalaban na balot ng bakal. Si Asahi ang nagdirekta sa kanila. Isinagawa ni Haruto at Taka ang kanilang plano, ngunit ang nagbabagong buhay na halimaw ay nagdulot ng mga bagong hamon. Sa kabila ng mga babala ni Taka, nagmadaling pumasok si Haruto, na humantong sa isang kritikal na sandali kung saan pinrotektahan ni Asahi si Haruto mula sa isang nakamamatay na pag-atake, isinakripisyo ang sarili. Nang wasak ang puso, nalaman nila na ang pagkamatay ng isang manlalaro ay nangangahulugang hindi na sila makakabalik sa laro. Nakita nilang binabagabag sila ng kanyang sakripisyo, at sinisinitaka si Haruto sa kanyang pagiging padalos-dalos. Lumipas ang mga taon, at si Haruto, na nasa high school na ngayon, ay lumayo sa larong kumuha ng napakarami sa kanya. Pagkatapos, inihayag ang reunion, isang reboot ng Union. Tumutol muna si Haruto pero kalaunan ay pumayag din sa pakiusap ng kanyang mga kaklase, na kailangan ng ikatlong manlalaro. Habang nag-login si Haruto sa reunion, napansin niya na nagbago ang laro. Habang naglalakad-lakad, sumama sa kanya ang dalawang walang alam na kaklase, isang lalaki at isang babae, na nais galugarin ng isang mababang antas na piitan. Sa kabila ng kanilang kawalan ng karanasan, tinulungan sila ni Haruto nang makasalubong sila ng mga halimaw, na nagligtas sa kanila mula sa posibleng sakuna. Patuloy sa kanilang paglalakbay, pumasok sila sa isang silid at natuklasan ang isang malaking dibdib. Hinikayat ng mga kaklase si Haruto na buksan ito habang nakatayo sila sa malayo. Nang buksan ni Haruto ang dibdib, isang nakasisilaw na liwanag ang pumuno sa silid. Nang masanay ang kanyang mga mata, nagulat siya nang makitang lumabas mula sa dibdib ang isang dalagang Asahi, buo ang mga alaala. Tubos na nagulat si Haruto pagkakita kay Asahi, at mas lalo pang nag-ambala sa katotohanang parang walang nangyari si Asahi. Sa una, akala niya ay impostor siya, at dinala niya siya palabas ng piitan upang makipag-usap sa kanya. Masaya siyang nakikipag-usap sa kanya, pero nararamdaman niyang nagbago si Haruto at tinanong kung ano ang nangyari. Si Haruto ay nag-aalinlangan na sabihin kung ano talaga ang nangyari at sinimulang tanungin siya. Tinanong niya ito tungkol sa kasalukuyang taon, at sumagot siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng taon kung kailan siya namatay sa laro 6 na taon na ang nakalipas. Sinabi ni Haruto sa kanya na 6 na taon na ang lumipas mula noon, at naniniwala pa rin siya na sinusubukan siyang lokohin ito, at tinawanan lang niya ito. Hindi na talaga kaya ni Haruto, at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa pagkamatay nito 6 na taon na ang nakalipas. Tinitingnan niya siya ng seryoso, sinasabihan na hindi dapat magbiro ng ganoon, at nagsisimulang magsalita tungkol sa ibang bagay.
Gayunpaman, sinabi ni Haruto sa kanya na tingnan kung makaka-log out siya mula sa laro, at sinubukan niya ito, ngunit nakita niya na hindi siya makaka-log out mula sa laro, na nagsimulang magbigay sa kanya ng pag-aalala, dahil ipinakita ni Haruto na madali siyang makaka-log out mula sa laro kung gusto niya. Tinatanong niya ito tungkol sa kinaroroonan ng iba pang miyembro ng gang, ngunit sumagot si Haruto na hindi niya nakakausap ang mga ito sa loob ng 6 na taon at walang ideya kung nasaan sila o kung naglalaro pa ba sila ng laro o hindi. Nalungkot si Asahi sa balitang ito, dahil hindi niya maintindihan kung paanong magkakawatak-watek ang isang grupo na kasing siksik ng kanila. Bago pa man siya makapagsalita ulit, pinalibutan sila ng maraming lalaki mula sa magkabilang panig, at isang lalaking napakalaki ang katawan ang lumakad sa harap nila at nagkomento na palagi niyang akala na namatay si Asahi 6 na taon na ang nakalipas, ngunit puro pala haka-haka lang ang mga iyon. Hindi man lang maalala ni Haruto ang lalaking ito. Siya, gayunpaman, ay tila kilala si Haruto mula pa noong unang panahon. Kahit si Asahi tila naaalala pa rin ang lalaking may malaking kalamnan sa utak at sinisikap niyang ipaalala kay Haruto na kahit noong naglalaro pa sila ng magkasama, palagi nitong sinisikap na sabotahin sila, dahil gusto niya si Asahi sa kanilang koponan, ngunit si Haruto at ang iba ay napakalakas kaya madali nilang natalo ang mga ito. Sa wakas ay naalaala ni Haruto na ang lalaking may malaking kalamnan ngunit walang utak ay kilala bilang Leon, at dati siyang kumikilos na parang Team Rocket mula sa Pokemon, palaging sinusubukang nakawin ang kanyang Pikachu, na si Asahi. Sinabi niya kay Leon na lumayo dahil sinusubukan niyang ayusin ang mga bagay-bagay, ngunit nagalit si Leon at sinuntok ang isang malaking bato, na nabasag sa libu-libong piraso, bago siya sumugod sa napakabilis na bilis at sinuntok sa tiyan si Haruto, na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Si Leon mismo ay tila nagulat at tumatawa kay Haruto, tinatanong kung tuluyan na ba siyang nawala ng pag-iisip. Tumayo si Haruto at inilabas ang kanyang espada, handang lumaban, ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, muling sumuntok si Leon. Pero sumigaw si Asahi mula sa likod na peke lang ang suntok at ulo ang panterya niya. Narinig ito ni Haruto sa tamang oras at nakaiwas sa atake ni Leon, habang nagbigay naman ng suportang putok si Asahi, na nagtulak kay Leon na umatras. Nabalik ang balanse niya at muling nagsimulang nagbanta sa kanila. Sinasabing bubugbugin niya sila at pipilitin silang umalis sa laro kung hindi sila agad sasali sa kanyang guild at magsosorry sa kanya. Nagsimula siyang maglakad patungo kay Haruto pero huminto sa kalagitnaan pagkarinig niya ng isang boses sa likuran niya. Si Taka pala, na nagsimulang maglaro muli, at ngayon ay nasa isa sa pinakamalakas na guild na kilala bilang Illuminati. Tinawag niya ang kanyang mga tauhan at sinabihan si Leon na lumayo, kung hindi, bibigyan niya siya ng game over at tuluyang iPad adalos sa totoong mundo. Hindi pinansin ni Leon ang banta at sumugod siya gamit ang suntok, ngunit madaling naiwasan ito ni Taka at hinawakan ang mukha niya bago ginamit ang kanyang espesyal na kakayahan, na nagpunit sa lahat ng damit niya, at tumakbo siya palayo dahil sa kahihiyan na parang isang maliit na beach baby. Lumapit siya kay Haruto at tinanong kung nawala na ba sa katinoan, na sinagot ni Haruto ng, siguro. Tumingin siya kay Asahi at ngumiti bago sinabing na-miss niya ito. Nag-usap pa sila ng kaunti, at hiniling ni Taka kay Asahi na sumali sa kanya, na agad namang masayang pumayag si Asahi, sinasabing 3 silang muli ay makakabuo ng guild. Ngunit nagiging teg-ang si Taka sa pahayag na ito at sinasabi sa kanya na siya lang ang maaaring sumama sa kanya, at hindi siya kailanman makikipagtulungan kay Haruto. Tumingin lang pababa si Haruto, habang pinagalitan pa siya ni Taka ng kaunti bago sinabihan si Asahi na huwag siyang tulungan, dahil isa siyang makasariling basura. Pinatahimik siya ni Asahi at sinabing ayaw na niyang sumama sa kanya dahil napakasama nito, at umalis si Taka. Sinabihan si Asahi na bukas ang kanyang pinto para sa kanya at kailangan lang siyang tawagan kung gusto niya ng tulong. Nag-log out si Haruto sa laro at humiga sa kama, iniisip ang lahat ng nangyari hanggang ngayon. Nang marinig niya ang katok sa kanyang pinto at tinawag siya ng kanyang kapatid, binuksan niya ang pinto at nakita niya na walang iba kundi si Satsuki, na tila lumaki ng husto, lalo na sa ilang bahagi ng kanyang katawan. Niyakap niya siya nang hindi komportable at tinanong kung maaari siyang makipag-usap sa kanya. Pareho silang pumunta sa kwarto niya, at inihayag ni Satsuki na nagsimula na rin siyang maglaro ng reunion at gusto niyang makipagbalikan sa kanya. Mukhang nagulat si Haruto at sa wakas ay inamin na nilalaro rin niya ito kanina,
at sinabi sa kanya na nakilala niya si Asahi doon. Sa una, itinuring niya itong napakasamang biro at pinagalitan niya ito, pero nang ikwento niya ang buong istorya, sinabi niya na gusto niyang makita ito ng personal, at saka lang siya maniniwala, at sa wakas ay pumayag si Haruto na makipaglaro muli sa kanya. Nag-login ulit sila sa kanilang mga account, at nang magkita sila, kasama ni Haruto si Asahi, na lubos na ikinagulat ni Satsuki. Nagsimulang magtanong si Asahi ng maraming bagay tungkol sa kung saan sila nagpunta sa buong panahong ito at kung bakit naghiwalay ang grupo. Si Satsuki, na hindi makontrol ang kanyang emosyon, ay sumabog, sinabi sa kanya na siya ang dahilan kung bakit naghiwalay ang kanilang grupo dahil namatay siya habang sinusubukang ipagtanggol si Haruto, na humantong din sa kanyang pagkamatay sa totoong buhay. Sinabi ni Haruto kay Satsuki na lumayo ng kaunti, pero sinabi niya kay Asahi na binibisita pa rin niya ang libingan nito bawat taon, at natatakot siya na ang dahilan kung bakit niya ito nakikita ngayon ay isang bug lang na mawawala sa lalong madaling panahon, na magdudulot pa ng mas malaking sakit ng puso para sa kanya. Biglang parang may mali si Haruto, at winasiwas niya ang kanyang espada para itaboy ang isang palaso na papunta sa kanila. Biglang muling pinalibutan sila ng isang grupo ng mga lalaki at hiniling na ibigay nila si Asahi, ngunit sa pagkakataong ito, lumakad si Satsuki dala ang kanyang litigo at sabay-sabay na nagpalabas ng ilang iba't ibang elemental ng mahika, na lubos na ikinagulat ng mga lalaki dahil kahit ang mga mahuhusay na salamangkero ay 2 o 3 elemental lamang ang kayang gamitin, ngunit si Satsuki ay kayang gamitin ang lahat ng ito, at sabay-sabay pa. Kaya niyang harapin silang lahat ng mag-isa at sinabihan niya sina Haruto at Asahi na bumalik sa kanilang dating base. Bumabalik sila at sumisisid ng malalim sa lawa ng nostalgia habang nakikita ang kanilang mga gamit mula 6 na taon na ang nakalipas na hindi pa rin nagagalaw ng panahon. Habang naghahanap pa ang mga babae ng iba pang gamit, si Haruto, ang emo boy, ay nagdesisyong bumaba ng mag-isa sa lawa, kung saan bigla niyang nakita ang isang misteryosong anino na papalapit sa kanya, na kalaunan ay naging isang babaeng mukhang Pokemon na nagngangalang Alicia. Sinabi niya kay Haruto na kaya niyang basahin ang utak nito, pero hindi siya narito para saktan sila. Sa halip, sinabi niya sa kanya na maraming tao rin ang nasa likod ni Asahi, at magtatago sila sa lilim hanggang sa perpekto ang oras para umatake. Nalito si Haruto sa nangyari lang at hindi maintindihan kung saan nanggaling o saan nagpunta ang batang babae. Pakiramdam niya kailangan niya ng pahinga mula sa lahat ng kalokohang ito at nagpasya siyang bumalik sa itaas para magpahinga nang marinig niya sina Asahi at Satsuki na nag-uusap ng mainit. Nagtatago siya sa likod ng kanto na parang ahas at nakikinig sa usapan, na talagang hindi kaaya-aya. Narinig niya si Satsuki na sinasabihan si Asahi na huwag nang pakialaman si Haruto, dahil noong namatay siya 6 na taon na ang nakalipas, si Haruto ang pinakamasaktan sa lahat ng miyembro ng grupo. Kahit hindi niya maipakita, wasak siya sa loob, at hindi na siya naging sarili niya, at walang nakapagbalik sa dating Haruto. Sinabi niya kay Asahi na nang mamatay siya 6 na taon na ang nakalipas, may bahagi ni Haruto na namatay kasama niya, at hindi niya gustong masaktan muli si Haruto, dahil baka hindi na niya kayang harapin ang sakit sa pagkakataong ito. Labis na nalungkot si Asahi dahil dito, ngunit bago pa siya makapagsalita, pumasok si Haruto sa pagitan nila at sinabihang huwag na lang silang makialam. Sinabi niya sa kanila na maayos siya at sinabi rin niya sa kanila ng prangkahan na huwag siyang pakialaman at unahin ang kanilang sarili. Pagkatapos ay simpleng nag-log out siya sa laro. Kinabukasan, muling dumating si Satsuki sa pintuan ni Haruto. Nauuhaw, pinapasok siya ni Haruto, at humihingi siya ng paumanhin sa nangyari kahapon at kung paano lang niya gustong protektahan siya. Sinabi niya sa kanya na labis siyang nagmamalasakit kay Asahi, at ang huling bagay na gusto niya ay ang muling pag-alis nito. Pero mahal din niya si Haruto ng husto at hindi niya kayang makita itong palaging naghihirap. Nagpasalamat siya sa pagmamalasakit nito sa kanya, at biglang naglabas ito ng singsing mula sa kanyang bulsa, na agad nagbalik ng ilang alaala sa utak ni Haruto. Naaalala niya kung paano sila pumunta sa arcade, at lahat sila ay bumili ng singsing para sa kanilang sarili upang ipakita ang kanilang kaugnayan at pagkakaisa sa kanilang grupo. May ideya si Haruto, at pareho silang tumakbo papunta sa sementeryo kung saan inilibing si Asahi, at si Haruto, ang higanteng magnanakaw ng libingan, ay nagsimulang hamukay sa libingan nito.
Naging mapalad siya na hindi siya naaresto at nagawang makuha ang singsing mula sa libingan nito, dahil naaalala niya iyon noong huling araw. Nagpalitan sila ng singsing at nangako sa isa't isa na paprotektahan ang bawat isa. Bumabalik sila, at nagpasya si Haruto na anuman ang mangyari, mananalo siya sa laro, hahanap ng paraan para mapanatili si Asahi, at aalamin kung ano ang dahilan ng paglitaw niya sa larong ito. Kinabukasan, muli silang nag-login sa laro, at hinikayat ni Asahi si Haruto na tulungan siya sa isang quest para makuha ang isang napakabihirang katas mula sa isang espesyal na puno sa loob ng kagubatan. Nagtutulungan sila at sinusubukang ibagsak ang mga punong ito isa-isa, na hindi naman masyadong malalakas na halimaw, at lalo na dahil sa kakayahan ni Asahi na tumingin sa hinaharap, madali silang harapin. Ang problema, gayunpaman, ay napakababa ng drop rate ng item na hinahanap ni Asahi, at karamihan sa mga puno ay hindi naglabas ng anumang dagta pagkatapos mapatay. Nagpasya siyang maging pain, at gaya ng inaasahan niya, isang higanteng puno ng halimaw ang tumakbo patungo sa kanya at hinawakan siya. Mabilis kumilos si Haruto, nagmadaling lumapit sa puno, at pinutol ang kamay nito. Mabilis na nagpuntirya si Asahi at winasak ang puno sa pamamagitan ng maayos na pagpindot sa ulo, at sa kanyang lubos na kasiyahan, bumagsak ang katas na matagal na niyang hinahangad mula sa puno. Nahulog siya sa lawa sa ibaba, ngunit nang bumaba si Haruto para tingnan siya, natuwa siyang makitang maayos lang siya at nakuha na niya ang katas. Bumalik sila sa bayan, at dinala siya ni Asahi sa isang panday bakal, kung saan ginawa niya ang katas na singsing. Hindi ko alam kung paano, nagulat si Haruto nang makitang parehong singsing ng partido ang nakuha nila noong bata pa sila, at gusto ni Asahi na gumawa ng tatlo para masuot nilang tatlo ulit, katulad ng ginagawa nila noong bata pa sila. Sinusubukan niyang ibigay ang singsing kay Haruto, pero sinabi ni Haruto sa kanya na panatilihin na lang niya ito sa sarili niya at siya pa mismo ang nagsuot ng singsing sa daliri niya. Nakita ito ni Satsuki, na nagseselos dahil kay Asahi na nakukuha ang lahat ng atensyon, kaya mabilis siyang lumipad sa kagubatan at, pagkalipas ng ilang sandali, bumalik na may dalang dagta at ipinagawa itong singsing, umaasang isusuot din ni Haruto ang singsing sa kanyang daliri, pero hindi niya ginawa, na napakakatawa at napakalungkot. Si Satsuki, gayunpaman, ay nahihiya, dahil siya ay isang tsundere, at mabilis na sinuot ang singsing sa kanyang sarili. Nagbalak si Haruto para malaman kung ano ang nangyari at kung paano maibabalik ang alaala ni Asahi. Bumalik siya sa piitan kung saan namatay si Asahi. Kasama ang dalawang babae, pumasok siya rito para subukang talunin ang boss, na somehow ay perpektong lohikal para sa babong ito. Noong huling beses nang nasa pinakamataas na lakas sila at 6 ang miyembro ng kanilang grupo, natalo sila at namatay ang isa sa kanila. Kaya malinaw naman na kapag kalahati ng kanilang grupo ay wala, kahit papaano ay matatalo nila ang boss ng piitan na ito. Pumasok pa rin sila sa mga piitan at nagsimulang maglakbay sa parehong mga ruta, malamang na nagkakaroon ng PTSD, pero hindi naman totoo ang mga sakit sa isip, katulad ng mga kaibigan ko. Dumaan sila sa mga piitan at sa wakas ay nakarating sa lugar kung saan nila nakita ang boss noong huling beses, ngunit sa pagkakataong ito ay walang nangyari. Biglang naramdaman ni Asahi ang presensya, at lahat sila ay lumingon upang makita ang batang babae na Pouka karapatang Arimon na muling naglalaho sa kadiliman, nagbubuga ng ilang mahiwagang kalokohan na walang sinuman ang may oras upang bigyang kahulugan. Mula sa parehong kadiliman, muling lumilitaw ang halimaw, sa buong kaluwalhatian nito. Yan ang sabi niya. Lahat sila ay nagkakaroon ng mga flashback sa nangyari noong huling beses silang narito, at nagpasya silang masyadong nakakatakot ito at sinubukang tumakas, ngunit ang boss ay nasa mood para maglaro at itinapon ang kanyang mga espada patungo sa pasukan, sinira ang bubong at ganap na hinaranggan ito. Binato sila ng boss ng maraming espada, pero lahat sila nakaiwas, at sa pagkakataong ito, nagpasya si Satsuki na kailangan niyang magpakalalaki at labanan ang hanggal na ito. Ginagamit niya ang kanyang pinakamakapangyarihang mahika, na pinagsasama ang mahika mula sa lahat ng iba't ibang elemento at pinagsasama-sama ang mga ito, at nagpaputok ng isang higanteng mahikang sinag sa boss, ngunit sa ikadidismaya ng lahat, ang boss ay may mahikang hadlang, at hindi makapasok ang mahika doon. Kinuha ng amo ang kanyang espada at ibinaba ito patungo kay Satsuki, na sumubok umiwas ngunit nabigo at tinamaan sa mga binti, kaya siya natigilan at hindi makagalaw.
Si Haruto, ang magnanakaw ng bag, ay mabilis na tumakbo patungo sa kanya at sinubukang ipagtanggol siya, ngunit basta na lang siyang pinatamaan ng boss na parang langaw sa hangin, at siya rin ay naipit sa ilalim ng mga bumagsak na labi. Dahan-daang nagsimulang lumapit ang boss sa grab rubber para tapusin siya, pero hindi nasiyahan si Asahi sa isang beses na pagkamatay sa halimaw na ito, kaya muli siyang humarap sa kanya at nagsimulang bumaril gamit ang kanyang maliit na baril. Sinabi ni Haruto sa kanya na umalis sa daan, huwag na naman maging tanga, at huwag sirain ang kanyang kalusugang pangkaisipan sa pamamagitan ng muling pagkamatay. Pero kapag tanga, tanga na talaga. Nakatayo siya mismo sa harap niya at sa paanuman ay bumaril sa itaas ng ulo ng boss, na nagiging sanhi ng pagbagsak ng kisame sa kanya at nagbibigay ng dagdag na oras. Sa prosesong ito, gayunpaman, nataman siya at natigilan din, hindi makagalaw ang kanyang mga binti. Muling tumayo ang boss, at sinumpa ni Haruto ang sarili dahil sa pagiging mahina niya, marahil dahil na rin sa pagiging magnanakaw ng libingan niya, at naghandang sumuko, ngunit biglang nakakita ng kumikinang na bagay sa lupa at nakakita ng singsing sa sahig. Naalala niya na ang kanyang singsing ang nahulog mula sa kanyang kamay nang labanan nila ang boss kanina. Nagkakaroon siya ng dagdag na lakas, at pinupulot niya ang singsing at isinusuot ito. Sinusubukang atakehin ng halimaw si Asahi, ngunit mabilis na hinarang ni Haruto ang atake at pinutol ang braso ng halimaw. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang espiritong leon, na umatake sa halimaw, malubhang nasugatan ito, at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang espesyal na kakayahan sa pamamagitan ng pag-atake sa hangin ng maraming beses ng sabay-sabay, na sum-ire sa halimaw ng minsan at magpakailanman. Lumabas si Haruto at ang iba mula sa piitan at tila masaya talaga sa tagumpay nila ngayon, pero biglang nakaramdam ng pagkahilo si Asahi at bumagsak sa lupa. Biglang nakita nilang tatlo ang mga alaala ni Asahi, kung saan tila nasa ibang lugar siya, at hindi napapansin ng mga taong nakasuot ng lab coat. Nang matapos ang paningin, tinanong ni Haruto kung ano ang tungkol doon, ngunit walang ideya si Asahi dahil wala siyang anumang alaala tungkol sa mga pangyayaring ito. Pumunta sila sa bahay panuluyan na kanilang tinutuluyan, at pagkapasok nila, lahat ay lumingon sa kanila at nagsimulang magtsismisan kung sila ba talaga ang pinagpipitagang grupo o mga impostor at kung natalo ba nila ang mga halimaw sa piitan o hindi. Nagpasya si Haruto na lubos silang huwag pansinin at dinala ang dalawang iba pang babae sa silid, kung saan sila umupo at nagpahinga sandali. Determinado pa rin si Asahi na muling pag-isahin ang buong koponan sa ilalim ng isang bandila, ngunit ipinaalam sa kanya ni Haruto na hindi pa nga nila alam kung naglalaro ba talaga sina Clive at Nozomi o hindi. Sinasabi ni Satsuki na marami siyang impormante, at makakatulong ang mga ito para malaman kung nasaan sila at kung naglalaro pa rin ba sila o hindi. Kinabukasan, naglakad silang lahat para makipagkita sa mga impormante at alamin kung mayroon silang anumang impormasyon tungkol sa dalawang iba pang miyembro, ngunit sa daan, nakasalubong nila ang isang grupo ng mga taong tumatakas. Nang tanungin nila ang mga ito kung bakit sila tumatakas, sumagot sila na nakita ang samahang kilala bilang Southern Cross malapit sa lugar, at hindi nila gustong magkaroon ng anumang problema sa kanila, kaya tumatakas sila. Pinag-iisipan ni Haruto na umatras, dahil ayaw niyang magkaroon ng anumang gulo sa ngayon, lalo na't alam na niya ang Southern Cross mula pa noong araw. Dahil sila ang isa sa mga samahang gustong agawin si Asahi, pero hindi kailanman nagtagumpay. Satsuki, gayunpaman, ay nagsabi sa kanya na malapit lang ang mga impormante at hindi naman magtatagal, kaya pumayag si Haruto. Naglalakad sila sa isang lambak, at biglang huminto si Haruto dahil naramdaman niyang may mali, at talagang, lumabas ang pinuno ng Southern Cross mula sa likod ng isang bato. Biglang lumingon sila sa paligid para makita na lubos silang napapaligiran ng mga miyembro ng guild, na libu-libo ang bilang. Kinadlangan ng pinuno ang mga impormante at nagawa niyang akitin silang tatlo rito para maago niya si Asahi. Sinabi ni Haruto sa kanya na lumayo, at sinubukan ni Satsuki na ilabas ang kanyang letigo, ngunit agad na bumagsak ang sunod-sunod na mga pana malapit kay Satsuki bilang babala na manatiling nakatayo. Sinasabi ng pinuno na wala silang paraan para makatakas dito, at ang pinakamagandang magagawa nila ay mapayapang isuko si Asahi at bumalik sa pinanggalingan nila nang walang anumang gulo. Malinaw na tinanggihan ito ni Haruto at sinabihan siyang isaksak ang kanyang alok kung saan ito nararapat.
Sinusubukan ni Haruto na humanap ng paraan para makatakas sa ganitong sitwasyon, ngunit biglang, isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng asul ang lumitaw mula sa likod ng mga miyembro ng Southern Cross at ginawang hostage ang mga ito. Kinikilala ni Haruto ang mga ito bilang Brill Society, na ang pinuno ay dating galit kay Haruto at sa kanyang grupo at nais ding agawin si Asahi. Sumigaw ang pinuno ng Brill Society sa pinuno ng Southern Cross na lumayo, dahil kinuha niya si Haruto at ang iba sa kanyang pansamantalang proteksyon. Tila nag-aalinlangan ang pinuno ng Southern Cross, ngunit nang makita niyang mas marami sila at nalalamangan, sumuko siya at pinabalik ang kanyang mga tropa upang pansamantalang umatras. Ang pinuno ng Brill Society ay lumapit kay Haruto at tinanong sila kung okay lang sila. Sinabi ni Haruto sa kanya na maayos lang sila at pagkatapos ay agad na tinanong kung ano ang kanyang mga plano at kung bakit niya sila pinrotektahan. Sinasabi ng pinuno ng Brill Society na dating kinamumuhian ng dating pinuno si Haruto at ang iba, pero hindi niya kinamumuhian dahil wala siyang dahilan para gawin iyon. Dumating lang siya dito para alukon si Haruto at ang iba na sumali sa kanyang guild para maprotektahan nila si Asahi. Ayon sa kanya, si Asahi ay isang elemento na hindi dapat naruroon sa larong ito, ngunit naruroon pa rin siya, na nagiging sanhi ng paggana ng laro sa napaka-hindi matatag na batayan, at anumang insidente ay maaaring makagambala sa balanse at magresulta sa pagbagsak ng buong laro, at gusto niyang maiwasan iyon. Gayunpaman, naglakas loob si Asahi at sinabi sa kanya na hindi siya sasali sa anumang guild, dahil may sarili siyang guild na tutulong at magpoprotekta sa kanya kapag kinakailangan. Tiningnan sila ng pinuno at sinabihan na nagkakamali sila, ngunit hindi niya sila pipilitin dahil baka masira rin ito ang balanse ng laro. Nagpaalam siya sa kanila bago tinawag ang kanyang mga tropa at umalis. Naglakad pabalik sa inn si Haruto at ang iba, at pareho silang nag-log out ni Satsuki. Kinabukasan, inanyayahan ni Haruto si Satsuki sa isang uri ng date dahil gusto niyang bumili ng bagong hardware para sa kanyang computer, at masayang tinanggap ni Satsuki ang imbitasyon. Pumasok sila sa loob ng mall at namili ng mga gamit bago sila nagdesisyong kumain din ng tanghalian, na labis na nagpasaya kay Satsuki. Si Haruto, gayunpaman, ay mas tanga pa sa bulate sa lupa at patuloy na pinag-uusapan si Asahi sa buong oras, na nagpaparamdam kay Satsuki na naiwan at lubos na nagpapababa ng kanyang mood, na nagtulak sa kanya na umalis. Kinabukasan, pareho silang nag-log in, at nakilala ni Haruto ang dalawang babae sa bahay pahingahan. Sinusubukan nilang alamin kung ano ang mga pangitain na nakita nila nang lumabas sila sa piitan at kung paano sila konektado kay Asahi. Sumagot siya na madalas siyang nagsisikap na maalala, pero ang huling alaalang tumatak sa kanyang isipan ay ang pagtalon niya sa harap ng beam para subukang iligtas si Haruto. Sinubukan nilang mag-brainstorm ng matagal, sinisikap na makahanap ng anumang paraan para maibalik ang kanyang mga alaala. At sa wakas, may naisip si Haruto. Tinanong niya si Asahi tungkol sa lugar kung saan unang ginamit ang kanyang mga kapangyarihang panghula, at sumagot siya na ito ay sa Tower of Heaven, maaga pa lang noong hindi pa sila masyadong malakas. Sinabi ni Haruto sa kanila na kailangan nilang pumunta doon, at baka makatulong ito para maalala ni Asahi ang isang bagay. Lahat sila ay nagtungo sa tore at pumasok doon, kung saan napaharap sila sa ilang halimaw dito at doon na sa tingin nila ay napakalakas noong araw, ngunit ngayon ay wala na lang silang pakinabang. Muli silang bumalik sa nakaraan habang naglalakad sa mga lugar na napuntahan na nila noon. At sa wakas, pagkatapos talunin ang bawat maliit na halimaw, pumasok sila sa silid ng boss. Ang boss ay lumalabas na isang higanteng robot, at naaalala ni Haruto ang panahong nakaharap nila ito at naramdamang napakalakas nito na walang sinuman ang makakatalo. Sa pagkakataong ito, tila madali lang para sa kanila ang boss. Nagsimulang barilin ni Asahi ang robot, sinira ang isa sa mga braso nito, habang mabilis na tumakbo si Haruto pasulong upang putulin ang isa pang braso. Pagkatapos ay ginamit ni Satsuki ang kanyang kapangyarihan sa apoy upang tuluyang sunugin ang robot, na nagdala sa kanila sa level 2, kung saan naglabas ang robot ng maraming singaw, na nagdulot ng halos zero ang makita. Naalala ni Haruto na noong huling beses na nakaharap nila siya, ganap silang nagulat sa singaw, at natalo lang nila ang boss dahil ginamit ni Satsuki ang kanyang liwanag na mahika, na nagpataas sa singaw at nagbigay daan sa kanila upang makalapit sa target.
Sinabi ni Haruto kay Satsuki na gamitin na lang ulit ang kanyang liwanag na mahika, pero bigla siyang nahuli at natigilan ng isang lubad na lumabas mula sa robot. Nawala siya sa usok, na nakatakot kay Haruto, at hiniling niya kay Asahi na gamitin ang flare rounds nito. Pinaputok ni Asahi ang isang flare shot, na nagpataas sa singaw, at ginamit ni Haruto ang kanyang espesyal na furry slashes para tuluyang sirain ang robot. Pagkatapos ay umakyat sila sa bubong, at sa huli, nagpasya si Asahi na gamitin ang kristal ng teleportasyon upang makalabas sa lugar, ngunit biglang huminto nang makita niya ang isang misteryosong pulang hiyas sa kanyang mga gamit. Inilabas niya ito at ipinakita kay Haruto, na hindi rin alam kung ano ito, ngunit biglang, nag-teleport si Taka sa bubungan kasama ang mga miyembro ng kanyang guild at inagaw ang pulang hiyas. Nagprotesta si Asahi laban sa kanya at sinabihang ibalik ito, ngunit sinabi ni Taka sa kanya na hindi pumasa sa vibe check ang hiyas. Pagkatapos ay humarap siya kay Haruto at tinanong kung sinisikap niyang patayin si Asahi, na sa totoo lang ay napakabobo, pero bahala na. Malinaw na sumagot si Haruto na hindi siya, pero siguro gusto lang makipaglaban ni Taka, kaya gumawa siya ng isolation chamber at hinamon si Haruto sa isang duelo. Si Taka ay sumugod kay Haruto at sinubukang suntukin siya, ngunit madaling naharang ni Haruto ang kanyang suntok ngunit natulak siya ng pambihirang lakas. Sinabi niya kay Haruto na totoo si Asahi at mahal niya ito. Handa siyang manatili sa loob ng mundong ito ng laro kung iyon ang kailangan para makasama niya siya. Mas lalo siyang naging emo boy nang sabihin niya kay Haruto na nawala ng kahulugan ang tunay na mundo para sa kanya nang mamatay si Asahi. Walang kahulugan sa kanya ang tunay na mundo, pero dito sa mundo ng reunion, kung saan buhay pa si Asahi, gagawin niyang tunay na mundo ito at hindi na maglo-log out kailanman. Naiintindihan ni Haruto kung gaano katanga ang kanyang mga plano at sinasabi niya sa kanya na dapat din nilang isaalang-alang ang damdamin ni Asahi, at hindi lang ang kanilang sarili. Sinabi niya sa kanya na kung gusto niyang pasayahin ito at makipagtalik, dapat niyang muling buuin ang samahan kasama sila. Ito ang nagudyok kay Taka, at sinubukan niyang suntukin si Haruto, at sinubukan din ni Haruto ang pareho, ngunit bago pa man sila makapaglaban, gumuho ang isolation sphere. Si Satsuki ang nagbasag sa bola gamit ang kanyang mahika, at kahit si Asahi ay tinutukan ng baril si Taka, sinasabing lumayo siya kay Haruto. Nalungkot si Taka dito at umatras. Tinawagan siya ni Asahi at muling hiniling na sumali sa kanila at muling buuin ang samahan, dahil sa tulong niya, mahahanap pa nila sina Clive at Nozomi, ngunit sinabi niya sa kanila na wala siyang kaalam-alam sa kanila at hindi siya kailanman sasama kay Haruto. Pagkatapos ay umatras si Taka at ang iba pang miyembro ng Illuminati at nag-teleport palayo. Nagpaalam na rin sina Haruto at Satsuki para sa araw at nag-log out. Kinabukasan, mas maagang nag-log-in si Haruto at sumama kay Asahi sa iba't ibang kontinente sa tulong ng mga espesyal na lugar para sa teleportasyon, upang makipagkita sa mga impormante doon at humingi ng impormasyon tungkol kay Clive at Nozomi. Naglakbay sila sa ilang kontinente at nagtanong ng maraming bagay para sa impormasyon, ngunit tila walang nakakaalam ng marami tungkol sa sinumang nagngangalang Clive o Nozomi dahil hindi sila rehistrado sa kanilang kontinente. Pagkatapos ay pumunta sila sa gilid ng kagubatan at naghintay kay Satsuki na dumating para maipagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay pasulong. Sinubukan nilang maghanap ng mas maraming teleporters, ngunit hindi nila magawa, kaya nagpasya silang maglakad patungo sa susunod na kontinente, at ang daan ay dadaan sa isang kagubatan na natatakpan ng hamog. Sa una, tila nasisiyahan sila sa kagandahan ng maulap na kagubatan, ngunit habang lalong lumalapat ang ulap, hindi na sila mapalagay sa buong sitwasyon. Biglang huminto si Satsuki at sinabihan silang maghanda. Sinasabi niya na may mahigit 100 tao na naghihintay na nakatutok ang kanilang mahika sa kanila. Sinasabi ni Haruto na mararamdaman niya ang kanilang presensya, ngunit sumagot si Satsuki na ang hamog ay magkakaugnay ng napakalakas na mahika, na ganap na nagtatakip sa kanilang presensya. Hinugot ni Haruto ang kanyang espada, ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, nagkahiwa-hiwalay silang lahat. Nahanap niya ang sarili na napapaligiran ng isang grupo ng mga taong kabilang sa parehong Brill at Southern Cross Guilds. Lubos siyang naguluhan dito, ngunit ang kanilang pinuno, si Lidos, ay lumakad pasulong, na nagpapalam sa kanya na ang Southern Cross, ang pamilyang Brill, at ang Illuminati ay nagsanib puwersa upang bawiin sa kanya ang Asahi.
Nagagalit siya dito at nakikipaglaban kay Lidos sa isang duelo. Tumakbo siya patungo sa kanya at sa isang saksak lang, hinati sa dalawa ang kalasag ni Lidos, at agad niyang napagtanto na hindi siya pwedeng manalo mag-isa laban kay Haruto. Si Haruto, gayunpaman, ay patuloy na sumusulong at sinubukang muling tumama, ngunit nakaiwas si Lido at sinipa siya pabalik bago sinabihan ang mga miyembro sa paligid niya na barilin si Haruto. Tumakbo muli si Haruto patungo kay Lidos at hinarangan ang paparating na mga pana, nang biglang may isang panang humaginit sa likuran niya at tumama kay Lidos sa balikat, naganap na nagpawalang bisa sa kanyang kakayahan. Tumingon si Haruto at nakita si Alicia na may pana at busog. Sinabi niya sa kanila na ang kanyang espesyal na kakayahan ay ang pagpapawalang bisa ng mahika, at kung ang kanyang mga pana ay magtatak sa kanilang pandama. Sumisigaw si Lidos sa kanyang mga kasama na atakehin sila, ngunit pinaputok ni Alicia ang isang pana sa hangin, na nahati sa daan-daang pana at bumuhos sa mga sangkaterbang kaaway, sinelyuhan ang kanilang mga kakayahan at ginawang walang silbi. Dinala ni Taka si Asahi sa isang liblib na lugar at sinabi sa kanya na hindi niya maaaring payagan si Haruto na makasama siya dahil hindi niya ito kayang protektahan. Muling sinabi ni Asahi sa kanya na muling buuin ang kanilang sariling guild, ngunit tumanggi si Taka. Tumanggi rin si Asahi na sumama kay Taka, kaya ikinulong niya ito sa loob ng isang bola at nagpalabas ng gas na nagpawalang malay kay Taka. Pinalaya niya ito mula sa kapsula at nagsimulang lumakad patungo sa kanya, ngunit biglang may ilang miyembro ng kanyang guild na tumakbo kay Asahi at hinawakan siya. Nagagalit si Taka sa kanila at sinasabihang umalis sila kaagad, ngunit lumalabas na mga impostor sila at hindi mula sa kanyang samahan. Mabilis nilang pinalibutan si Taka at sinupil siya, ngunit ang iba ay kinuha si Asahi at tumakas. Bumalik sina Haruto at Satsuki sa inn, kung saan naglabas ng anunsyo ang parehong pinuno ng Brill Society at Southern Cross, na nagsasabing pinagsama na nila ang kanilang mga guild, na ginagawa silang pinakamalakas na guild sa laro, kapwa sa lakas at dami. Nagtapos din silang traidorin ang Illuminati sa huli at kunin si Asahi para sa kanilang sarili. Ngayon, pinangalanan na nila ang kanilang pinagsamang samahan bilang Divine Guild. Bumangon lang si Haruto at sinuri ang kanyang kagamitan bago sinabi kay Satsuki na ililigtas niya si Asahi. May kaunting talino si Satsuki, kaya sinabi niya rito na mag-isip muli, dahil ang Divine Guild ay may pinagsamang puwersa na mahigit 3,000 katao na ngayon, at hindi niya kailanman kayang labanan ang mga ito. Sinabi niya sa kanya na makipagtulungan kay Taka, pero tumanggi siya at sinabihan siyang manatili sa likod, dahil malamang na mamamatay siya. Kung mamatay siya bago mailigtas si Asahi, dapat siyang makipag-alyansa kay Taka, dahil kung wala si Haruto, hindi magdadalawang isip si Taka na tulungan si Satsuki. Sa wakas ay dumating siya sa larangan ng digmaan at nakita niya ang buong hukbo ng mga tao na naghihintay sa kanya habang nakatayo siyang mag-isa doon. Tiningnan niya ang kalangitan sa huling pagkakataon, tinanggap ang katotohanang hindi siya makakalabas ng buhay dito, at tumakbo patungo sa kanilang mga puwersa sa buong bilis. Pumunta si Satsuki kay Taka para makipag-usap sa kanya, dahil ito lang ang tanging paraan na naisip niya para matulungan si Haruto sa anumang paraan na posible. Pumayag siyang kausapin siya, at nang tanungin siya nito kung ano ang ginagawa niya para subukang iligtas si Asahi, sumagot siya na napakalakas ng pinagsamang lakas ng pamilyang Brill at ng Southern Cross, at dinobol pa nila ang bilang ng mga tauhan na mayroon ang Illuminati. Sinabi niya sa kanya na maingat siyang nagpaplano at naghahanap ng pagkakataon para umatake, dahil hindi siya pwedeng magkamali sa pagliligtas kay Asahi. Nagagalit sa kanya si Satsuki at sinasabi sa kanyang si Asahi ang may kasalanan sa pagkidnap. Sinigawan niya ito na si Haruto ang laging nakakapagligtas sa kanya, pero sa isang pagkakataong wala si Haruto para protektahan siya, walang nagawa si Taka at hinayaan niyang dukutin si Asahi ng mga taong pinagtiwalaan niya. Tila nagulat si Taka pero hindi pa handang tanggapin ang kanyang pagkakamali. Sinabi niya sa kanya na sa pagkakataong ito, perpektong magpaplano siya at ililigtas si Asahi sa isang iglap. Tumingin si Satsuki sa kanya at sinabing nagpunta si Haruto mag-isa sa larangan ng digmaan para subukang iligtas si Asahi. Habang nakaupo si Taka rito at naglalaro ng kanyang mga daliri at nagpaplano, tiningnan siya ni Taka at sinabihan na mabuti ito, dahil sa ganitong paraan ay mamamatay din si Haruto, na magpapadali sa buhay ni Taka.
Sinabi niya kay Satsuki na hayaan na lang mamatay si Haruto sa loob ng laro, dahil ito ay kapaki-pakinabang para sa kanilang dalawa. Sinabi niya sa kanya na kung mamamatay si Haruto, hindi na siya makakapasok sa reunion at hindi na niya makikita muli si Asahi, at hindi naman umiiral si Asahi sa totoong buhay, kaya ang buong atensyon niya ay nakatuon kay Satsuki. At katulad nito, mananatili si Taka sa mundong ito kasama si Asahi, at hindi na niya kailangang harapin ang patuloy na pagkuha ni Haruto sa atensyon ni Asahi. Tiningnan siya ni Satsuki nang may pagkasuklam at sinabi sa kanya na si Asahi ay kaibigan niya, at gagawin niya ang lahat para iligtas ito. Sinabi niya sa kanya na kung hindi niya matutulungan siyang iligtas si Asahi, pupunta na lang siya mag-isa para tulungan si Haruto, dahil may tapang siya at hindi siya duwag tulad ni Taka. Samantala, sunod-sunod na winawasak ni Haruto ang mga kalabang leon. Mas malakas siya kaysa sa sinumang kalaban, ngunit ang kanilang napakaraming bilang ay nagiging problema para sa kanya. Pinagsama ng mga gumagamit ng mahika sa tuktok ng kuta ang kanilang lakas at nagpalabas ng napakalakas na mahika ng pagsabog sa ibabaw ni Haruto, at hindi niya ito nagawang iwasan. Ang pagsabog ay lumilikha ng isang malaking butas, at lahat ay nag-iisip na namatay si Haruto, ngunit sa kanilang pagtataka, habang nawawala ang alikabok, nakita ang anino ng isang figure, at lumalabas na nakatayo pa rin si Haruto. Muli siyang tumalon pasulong at sinimulang sirain ang buong hukbo ng mag-isa. Nagtapos siya sa isang harapan laban sa mga kaaway, na nagsabi sa kanya na sumuko dahil kalahati na siyang talo at malubhang nasugatan. Hindi niya kayang isipin na mailigtas si Asahi sa ganitong kalagayan, ngunit sinabi ni Haruto sa kanila na tumahimik, bago pa man siya makapagpatuloy. Tinalian siya ng isang grupo ng mahiwagang kadena na nagdala sa kanya sa itaas ng lupa, na ganap na nagpawalang bisa sa kanya. Tinatawanan siya ng mga kaaway, at inutusan sila ng kanilang commander na tapusin si Haruto habang mahina at hindi makakilos. Nagsimula silang maglakad patungo sa kanya, at kahit si Haruto ay umamin na talo na, ngunit biglang, isang grupo ng mga arrow ng kidlat ang dumating patungo sa lupa at pinutol ang kanyang kadena. Sa kanyang ganap na pagtataka, bumagsak si Taka sa harap niya, sinundan siya ni Satsuki, at silang tatlo ay nakatayo sa gitna ng buong hukbo ng kaaway. Tumingin si Taka kay Haruto at sinabihang tandaan na narito siya upang iligtas si Asahi, hindi siya. Tumingin sa kanya si Haruto at tumango bilang pagkilala. Tinanong ni Taka si Haruto tungkol sa bilang ng mga kaaway na natitira pa, at sumagot siya na may humigit kumulang 1,500 kaaway pa ang nasa paligid, dahil kalahati lang ng hukbo ang nagawa niyang wasakin mag-isa. Nagsimulang magtulungan sina Taka at Haruto ng may sinerhiya, at sa paggamit ng kanilang mga espesyal na kakayahan, hindi nagtagal ay nagawa nilang wasakin ang natitirang kalahati ng mga hukbo. Pinagpapalo nila ang sinumang hamarang sa kanila at tumakbo patungo sa malaking pinto ng kuta. Muli nilang pinagsama ang kanilang lakas, at sa pinagsamang pag-atake, winasak nila ang pinto. Pumasok sila sa isang higanteng pasilyo, na humahantong sa isang stadium kung saan nakita nila ang isang grupo ng mga kaaway kasama sina Lidos at Angelos, ang mga pinuno ng Brill Society at ng Southern Cross. Napansin ni Taka ang walang malay na si Asahi sa bisig ni Angelos, at kumukulo ang kanyang dugo habang pinagmamasdan ang kanyang kasintahan sa kamay ng ibang lalaki. Sinugod niya ito ng malakas na suntok, pero lahat ay nakaiwas. Nagulat si Taka, dahil napakabilis niya na walang sinuman ang makakaiwas dito. Mabilis na inatake ni Angelos si Taka, ngunit agad siyang nakaiwas at sinubukang lumapag sa lupa, ngunit agad na lumikha si Angelos ng mga tinak doon, na nagtulak sa kanya na tumalon ng paulit-ulit. Sa tuwing may pupuntahan siya, agad siyang inaatake, kahit na nagte-teleport siya sa iba't ibang lugar. Nalilito rin si Haruto dito, pero sinabi ni Satsuki sa kanya na malamang na binabasa ni Angelos ang utak ni Asahi, at dahil nakikita niya ang hinaharap, nakikita rin niya ang hinaharap kapag pilit niyang pinasok ang utak ni Asahi. Biglang natali si Taka ng isang pulang enerhiya, na hindi niya kayang basagin, gaano man siya magsikap. Sinabi ni Angelos kay Lidos na tapusin si Taka habang siya ay nakatali, ngunit pagkalapit niya, inatake siya ni Haruto. Gayunpaman, nagawang iwasan ni Lidos ang kanyang atake at sagutin ito, na nagtulak pabalik sa kanya. Gumamit si Haruto ng air slash, ngunit nagawa ni Lidos na harangin ang atake, na ikinagulat niya.
Sinusubukan ni Satsuki gisingin si Asahi sa pamamagitan ng pagsigaw sa pangalan nito, ngunit sinabi ni Ang Ilo sa kanya na walang silbi iyon at lumikha ng mga mahiwagang tinak na yelo mula sa lupa, na tumama kay Satsuki, at siya ay bumagsak. Gayunpaman, nagpasya si Satsuki na sapat na siyang naligtas, at sa pagkakataong ito, hindi siya magiging dalagang nasa panganib. Binuksan niya ang buong potensyal niya at nagsimulang lumutang sa kalangitan na napakalakas ng aurang nakapaligid sa kanya. Tinawag niya ang lahat ng hari ng mga elemento sa paligid niya, sinabihan silang ibigay sa kanya ang lahat ng kanilang enerhiya, at lumikha ng isang napakalakas na bilog ng mahika na sumipsip ng bawat piraso ng mahikang aura mula sa stadium at inalis ito kasama ang lahat ng miyembro ng kanilang angkan. Nawawala ang mahika, at pinalaya si Taka, na nakakatakot kay Lidos, at tinanong niya si Ang Ilos tungkol sa bagong plano. Tumingin si Ang Ilos sa kanya at sinabihang huwag mag-alala, dahil gagamitin nila ang kanilang emergency plan at magtatagumpay ito anuman ang mangyari. Nakangiting tumingin si Lidos sa kanya, ngunit biglang lumikha si Ang Ilos ng bowl ang madilim na enerhiya at sinaksak si Lidos sa tiyan, itinulak ang bowl ang enerhiya sa loob niya. Nagsisimulang mawala ng kontrol si Lidos at nalulula sa madilim na mahika, tuluyang nagiging baliw. Sumugod siya at binasag ang kanyang espada sa lupa, at ang shockwave ay nagtapon kay Haruto at Taka. Biglang nagising din si Asahi, na nagpatigil kay Ang Ilo sa pagtingin sa hinaharap, pero pagod na pagod siya kaya wala siyang magawa. Nagamit na rin ni Satsuki ang halos lahat ng kanyang kapangyarihan at isa na lang ang pwede niyang gamiting atake sa bawat pagkakataon. Sumisigaw si Asahi sa kanila na lumaban tulad ng paglaban nila noon, na alalahanin ang pakiramdam na ginamit nila 6 na taon na ang nakalipas, na isipin ang mga teknik na ginamit nila, at maging sinergetiko. Hiniling niya sa kanila na sabay-sabay na umatake, at walang sino man ang makakatalo sa kanila. Biglang nagningning ang mga singsing na suot nilang lahat, at nagising ang kanilang mga pandama mula sa pagtulog. Lahat silang tatlo ay nagpasyang ilaan ang lahat sa isang huling atake at ibuhos ang lahat ng lakas doon. Ginagamit ni Satsuki ang kanyang mga kapangyarihang mahika upang baluktutin ang espasyo, at ginagamit ni Taka ang kanyang mga kapangyarihang mahika upang baluktutin ang oras, habang ginagamit ni Haruto ang kanyang ethereal swordsmanship upang basagin ang oras at espasyo at magbigay ng milyong saksak sa berserk na Lidos habang hindi ito makagalaw, na agad itong pinatay. Tumakbo si Satsuki papunta kay Asahi, habang nakatayo si Haruto sa harap ni Ang Ilos. Sinusubukang tumakas ni Ang Ilos pero nakatayo si Taka sa likod niya, at tinambo niya ito gamit ang isang tuwid at malakas na suntok sa mukha, at ginamit ni Satsuki ang kanyang kapangyarihan sa apoy para sunugin siya hanggang sa mamatay. Hinihiling ni Asahi kay Taka na ibigay sa kanya ang pulang hiyas, dahil gusto niyang subukang muling tingnan ang mga pangitain, dahil iyon na lang ang tanging alaala niya. Tila nag-aatubili si Taka, ngunit ipinangako niya sa kanya na hindi siya mawawala ng malay, at sa wakas ay ibinigay na rin ni Taka sa kanya. Hawak niya ito sa kanyang mga kamay at nag-focus, na nagresulta sa pagkakita ng lahat ng mga imahe ng kanyang malabong mga alaala, kung saan nag-uusap ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng puting balabal tungkol sa kanyang mga kakayahan at kung paano nila siya magagamit. Labis na nagulat si Taka dito at tinanong siya kung ano ito. Sumagot si Asahi na, kahit wala siyang alam tungkol dito, pakiramdam niya ay ito ang nangyari sa kanya sa nakaraang 6 na taon. Desidido siyang alamin kung ano ang mga alaalang ito at kung paano niya maibabalik ang mga ito. Sinubukan niya ulit sa huling pagkakataon na hilingin kay Taka na sumali sa kanilang guild, ngunit tumanggi ulit ito, sinabing hindi pa siya karapat-dapat sa kanya at kailangan pa niyang magtrabaho sa sarili bago niya muling maipakita ang kanyang mukha. Pagkatapos ay humarap siya kay Haruto, sinabihan itong huwag mamatay bago pa siya magkaroon ng pagkakataong patayin ito, at umalis. Hindi nagtagal, nagpunta sina Haruto, Asahi, at Satsuki upang hanapin ang sinasabing kayamanan sa isang mapanganib na bahagi ng dagat. Sumakay sila sa barko ni Pirata Kapitan Alveda, hindi ang isa mula sa One Piece, na siya lang ang sapat ang tapang para bisitahin ang mapait na dagat na tinatawag na Lost Pentagon. Narinig ni Haruto ang mga balita tungkol sa isang hindi masisirang espada sa ilalim ng dagat doon, at sinabi ni Alveda sa kanya na totoo ang mga balitang iyon. Binabalaan niya sila na hindi madaling bunutin ang espada, at lahat ng sumubok na angkinan ito ay nabigo.
Malapit nang marating ng barko ang Lost Pentagon, isang lugar na permanenteng natatakpan ng madilim na ulap at hamog. Binigyan ni Almeida si Haruto at ang kanyang mga kaibigan ng bangka at pinayuhan silang huwag masyadong magtagal sa ilalim ng tubig dahil mabilis itong mauubos ng kanilang HP. Dahil sa pag-uugali ng mga submarino, nagpasya silang sumisid sa dagat nang walang anumang kagamitang protection. Gamit ang isa sa mga liwanag na espiritu ni Satsuki bilang ilaw, nakarating sila sa ilalim ng dagat at ginalugad ang mga guho doon. Napansin ni Haruto na unti-unting bumababa ang kanyang HP dahil sa pagiging nasa ilalim ng tubig, at sinenyasan niya ang kanyang mga kaibigan na bumalik sa ibabaw para huminga. Kapag nasa labas na sila, nagrereklamo sila na parang mga maliit na aso na masyadong malaki ang lugar at matagal pang matatapos ang paggalugad dito. Pero itinuro sila ni Asahi sa isang lugar, sinasabing may mate at tago doon. Sinusunod ng kanyang mga kaibigan ang kanyang payo, at nakahanap si Haruto ng isang espada na nakabaon sa ilalim ng dagat sa locus yung iminungkahi niya. Hindi ito ordinaryong espada, kundi ang kanyang dating espada, ang Pleiades, na isa sa pinakamalakas na sandata sa mundong ito. Nararamdaman niya na talagang sa kanya ang espada at hindi peking kopya, at sinabi ni Asahi sa kanya na mabilis itong bunutin. Hawak ni Haruto ang espada, at nagsimula itong kumikinang. Pero pagkatapos ay nagsimulang umuga ang lupa sa ilalim nila, at isang higanteng halimaw na parang ahas sa dagat ang lumabas mula sa lupa na may nakabaong espada sa ulo nito. Alam ni Satsuki na ang halimaw ay tinatawag na Igor, at ito ang boss ng rehiyong ito. Sinabi ni Asahi na mapula ang mga mata nito at sinabi na galit ito, katulad ng dalawang boss na nakalaban nila kanina. Biglang inatake sila ni Igor, at hinaranggan ni Haruto ang atake nito gamit ang kanyang aura. Nagmamadaling umatake siya sa halimaw, pero madali lang itong nagtaboy sa kanya. Pinaputukan ni Asahi si Igor, ngunit hindi epektibo ang kanyang putok sa pagtagos sa makapal nitong baluti. Naligaw ng pansin ang pag-atake niya, at malapit na siyang lunukan ng may maghagis ng punyal sa loob ng bibig ng Sea Serpent. Lumalaki ang punyal at pinipigilan ang bibig ng halimaw na magsara. Sinagip ni Satsuki si Asahi, at pagkatapos ay nakita nila na ang taong kakasadyap lang sa kanya ay ang kanilang dating kaibigang si Clive. Tanging pagtataka na lang ang magagawa nilang aitingin sa kanya habang hinahamon ni Clive si Igor pagkatapos nitong makalaya. Ibinabato niya ang kanyang mga punyal sa mga mata ng halimaw para bulagin ito, at pagkatapos ay sinenyasan niya ang kanyang mga kaibigan na bumalik sa ibabaw. Gayunpaman, pagkarating nila sa barko ni Almeida, wala na si Clive sa kanila, at nag-iwan lamang siya ng mensahe para sa kanila, na nagsasabing may gagawin siya at magkikita silang muli sa lalong madaling panahon. Nagulat si Haruto at ang iba sa biglaang paglitaw at pagkawala niya, pero iniisip nila na ganyan talaga si Clive. Kinabukasan, binisita ni Haruto at Satsuki si Taka sa totoong mundo, kung saan ipinakita niya ang kanyang kayamanan mula sa angkan at sinabing ililibre niya ang dalawa sa anumang gusto nila dahil sa pag-atake sa kanila kanina. Nagulat siya kay Satsuki nang i-order nito ang buong menu ng dessert at hindi ito ibinahagi kanino man, ngunit pagkatapos niyang matapos, nagpatuloy na siya sa negosyo. Gusto ni Taka na pag-usapan si Asahi, at tinanong niya ang kanyang mga kaibigan kung may napansin silang kakaiba simula nang bumalik siya. Itinuro ni Satsuki kung paano kumalat ang mga alingawngaw ng hindi natural na mabilis, at sinabi ni Taka na ang pinakamalaking guild ng Union, ang Gnosis, ang nasa likod nito. Ang Gnosis ay isang lihim at madilim na samahan na may malaking impluwensya kahit sa totoong mundo. At nahihirapan maniwala sina Haruto at Satsuki na sinubukan nilang ipahabol ang lahat kay Asahi sa laro. Gusto ni Taka siyang iligtas, pero humihiling din siya na huwag nilang ipaalam ito sa kanya. Pagkatapos nito, ikinwento ni Satsuki sa kanya na nakadikit sa ulo ni Igor ang Pleiades at kung paano sila iniwan ni Clive pagkatapos silang iligtas. Nahihirapan si Taka na maniwala, at pinaghihinalaan niya na ang pulang bato na nagbibigay kay Asahi ng mga kakilakilabot na flashback ay ang susi sa paglutas ng mga misteryong nangyayari sa paligid nila. Sinasabi niyang may teorya siya tungkol sa katawan ni Asahi na buhay pa sa totoong mundo at sinusubukang eksperimentuhan siya ng mga siyentista. Nagulat sina Haruto at Satsuki sa narinig nila, at kahit si Taka ay naging labis ang pagkadismaya sa kanyang hinuha. Sa sandaling iyon, dumating ang kanyang katulong upang ipaalam sa kanya na natagpuan na nila ang address ni Nozomi,
at naguluhan si Taka dahil hindi niya gustong malaman ng kanyang mga bisita na hinahanap niya ang kanyang dating mga kaibigan. Sinasabi niya na ginagawa niya lang ito para mapasaya si Asahi at walang balak na muling pagsamahin si Sub-Aro. Mamaya, muling nag-login sa laro sina Haruto at Satsuki, at kasama si Asahi, sinubukan nilang muling angkinan ang Pleiades. Ang kanilang ikalawang pagtatangka ay nabigo rin, at habang nagmumakmak sila tungkol dito, dumating si Clive upang batiin sila. Medyo nakakahiya ang muling pagkikita, dahil sinisikap niyang iwasan ang kanilang mga tanong tungkol sa nakaraang pagpupulong at sinasabing magkikita-kita na lang sila mamaya para magkwentuhan tungkol sa kanilang tunay na buhay. Sinasabi ni Clive na hinahanap din niya si Igor at nagkita sila ng nagkataon. Naniniwala sa kanya ang mga kaibigan niya, pero may ilang hinala si Alveda tungkol sa kanya. Ipinakita ni Clive sa kanila ang isang pambihirang bagay na nagpapahintulot sa kanila na malayang huminga at gumalaw sa loob ng tubig, at itinapon ito sa dagat bago sila sumisid. Nakatagpo sila ng protection, at pagkatapos ay lumitaw sa harap nila ang sea serpent na si Igor. Sa pagsunod sa kanilang plano, unang inatake ni Haruto si Igor at sinaksak ito ng buong lakas upang mapalahiyaw sa sakit. Pagkatapos nito, ibinato ni Clive ang kanyang mga punyal sa halimaw, at pinalakas ni Asahi ang kanilang lakas gamit ang kanyang mga bala. Ang kanilang combo attack ay lumilikha ng lambat ng mga tali sa paligid ng sea serpent, at pinipigilan ito ni Clive. Sa tulong ni Haruto, hinayla niya ang halimaw mula sa dagat, at lahat ng iba ay lumitaw din sa ibabaw. Doon, pinapalamig ni Satsuki ang halimaw at ang tubig sa paligid nito gamit ang malakas na mahikang yelo. Pupuntahan ni Haruto para palayain ang Pleiades mula sa katawan ng nagyayelong dragon, ngunit pagkahawak niya sa espada, sinaksak siya ni Clive mula sa likod. Tumingon si Haruto para makita ang masamang ngiti nito, at bumagsak siya. Hindi makapaniwala sina Satsuki at Asahi habang nakikita nilang bumagsak siya, at nagsimulang mag-hyperventilate si Asahi, at hindi sinasadyang nag-activate ang kanyang Sense Prophet Art. Nagising si Haruto sa kama ng ospital at nagtataka kung paano siya napunta rito. Pagkatapos ay pumasok si Asahi sa kanyang kwarto at niyakap siya. Umiiyak siya habang sinasabi sa kanya na magiging maayos din siya sa lalong madaling panahon, ngunit walang ideya si Haruto kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Asahi na 6 na taon na ang nakalipas, nagkaroon siya ng game over sa union nang subukan niyang protektahan si Nozomi, at sa totoong mundo, nahulog siya sa coma pagkatapos ng insidenteng iyon. Alam ni Haruto na hindi totoo ito dahil namatay si Asahi sa pagtatangkang protektahan siya mula sa pag-ataking iyon, pero sa ngayon, buhay siya sa harap niya. Malapit nang dumating ang iba niyang kaibigan para batiin siya, at mukhang masaya silang magkakasama. Tinanong sila ni Haruto tungkol sa pagtitipon para sa laro, pero hindi pa nila naririnig ang pangalan nito. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, at sa gabi, kapag nawawala na ang katinoan niya, nakikita niya ang isang masarap na holograph na lumilitaw sa kanyang silid. Tinanong siya ni Haruto kung ano ang nangyayari, at sinabi niya sa kanya na sa ngayon, nasa loob siya ng isang mundo na nilikha ng kakayahan ni Asahi na propeta sa sining. Ipinaliwanag niya na ang paggamit ng pandama ay hindi lamang limitado sa virtual na mundo, at maaari rin itong gamitin sa labas ng mundo. Ang sining ng propeta ni Asahi ay hindi lamang ang kakayahang makita ang hinaharap, kundi ang kakayahang pumili sa iba't ibang posibleng hinaharap, at hindi pa niya ito alam. Ilang sandali lang ang nakalipas, nang traidorin si Haruto ni Clive, hindi niya namalayang na-activate ang kanyang kakayahan at pinili ang mundong ito kung saan hindi siya mamamatay at si Clive naman ay mapupunta sa coma. Ito na lang ang tanging paraan para mapigilan niya itong maglaro ng reunion at maiwasan ang kanyang kamatayan. Mahirap paniwalaan ni Haruto, at ipinaliwanag ni Alicia na ang Union ay hindi lang isang laro kundi isang laboratorio at lugar ng pagsasanay upang matulungan ang mga tao na sanayin at gisingin ang kanilang mga pandama para magamit sa totoong buhay. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay pangalawa lamang, at ang pagkakaisa at muling pagsasama ng laro ay binuo lamang dahil nais ng mga nasa likod nito na gisingin ang sining ng propeta ni Asahi. Sinabi ni Alicia na ang Guild Gnosis ang lumikha ng Union upang makuha ang kanyang kakayahan. Binigyan nila si Asahi ng matinding psikolohikal na stress para pilitin siyang gisingin ang kanyang mga kakayahan, at nilikha niya ang mundong ito. Sa pagtatapos niya sa pagsasabi nito sa kanya, nauubos ang oras ni Alicia at nawawala siya, ngunit bago umalis,
sinabi niya kay Haruto na siya ang punto ng singularity at siya lang ang makakapagligtas kay Asahi. Nagtataka si Haruto kung ano ang magagawa niya, at walang malay niyang kinuha ang kanyang singsing, hindi napansin na nag-glitch ang salamin. Kinabukasan, binisita siya ni Asahi at pinaalalahanan siya sa pangakong binitawan nila bago pa ang aksidente. Hiniling niya kay Haruto na ipangako sa kanya na magtutulungan silang protektahan ang isa't isa, at dahil doon, nagpalitan sila ng singsing sa laro at balak din itong gawin sa totoong buhay. Sa tingin niya, magandang panahon na para palitan nila ang kanilang mga singsing sa totoong buhay, pero pakiramdam ni Haruto na hindi tama iyon. Sabi niya 2 beses na siyang niligtas nito, pero hindi niya matanggap ang mundong ito. Sinabi niya kay Asahi na kailangan niyang pumunta sa totoong mundo para protektahan siya, at ang mundo ay nagsimulang mag-glitch ng husto. Tumatawa siya, hindi sigurado kung ano ang ibig niyang sabihin, pero naniniwala pa rin siya sa kanya. Magkahawak kamay sila, at ang mga singsing ang nagsisilbing catalysta sa pagpapadala sa kanya sa dimensyon at pabalik sa mundong pinanggalingan niya. Dumating si Haruto sa reunion bago pa man siya saksakin ni Clive, at ipinatawag niya ang kanyang espada para harangin ang atake nito. Pareho silang naghanda sa pakikipaglaban, at natuwa si Haruto nang makita sina Satsuki at Asahi. Hinarap ni Satsuki si Clive at tinanong kung bakit niya inatake ang kanilang kaibigan, at sumagot siya na nagbago na siya sa nakalipas na 6 na taon at ngayon ay kaaway na ni Sub-Aro. Gayunpaman, sigurado si Haruto na hindi kailanman traitor ni Clive ang kanyang mga kaibigan. Napagtanto niya na ang taong nasa harap nila ay hindi si Clive kundi isang shapeshifter na gumagaya sa kanya. Inatake siya ni Haruto, at habang hinaharangan ng lalaki ang kanyang espada, hindi niya maiwasan ang suntok na puno ng kanyang aura na nagpatanggal ng hangin sa kanyang baga at nagpawalang bisa sa kanyang pagbabagong anyo. Ang lalaking nagpapanggap na si Clive ay bumalik sa kanyang orihinal na anyo at ginamit ang magic circle sa kanyang kamay upang kontrolin si Igor. Sumasakay siya sa Sea Serpent, nagpakilala bilang Simon, ang ika-6 na upuan ng Guild Gnosis, at nagpahayag na papatayin niya sila rito. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan, nakikipag-isa sa Sea Serpent upang maging isang nakakatakot na halimaw, at nagpaputok ng enerhiya sa Haruto at sa kanyang mga kaibigan. Hinaranggan ito ni Satsuki, pero nasira ang kanyang kalasag, at tinangay sila. Pagkatapos, tinanggal ng pinagsanib na halimaw ang kanyang mga braso at pinaputok ang mga ito bilang mga proyektil, at muling naglagay ng kalasag si Satsuki upang protektahan siya at ang kanyang mga kaibigan. Patuloy siyang inaatake ni Simon at nababasag ang mga kalasag, at sa usok na dulot ng pag-atake, nahuli niya si Satsuki at sinabihan si Haruto na huwag gumalaw kung gusto niyang mabuhay ito. Hiniling ng halimaw kay Asahi na gisingin ang kanyang kapangyarihan upang iligtas ang kanyang kaibigan at hinigpitan ang pagkakahawak sa paligid ni Satsuki, nagbabantang durugan siya hanggang mamatay. Nagsimulang gamitin ni Asahi ang kanyang kapangyarihan para iligtas siya, ngunit biglang naglabasan ng sunod-sunod na mga punyal na pumutol sa mga paa ng halimaw at pinalaya si Satsuki. Nasalo siya ni Haruto at natuklasan na dumating si Alb-Ada para iligtas sila, ngunit napagtanto niya na hindi siya ang tunay na Alb-Ada. Ang kapitan ng pirata ay nagbago at inihayag na si Clive talaga iyon sa lahat ng panahon, at sigurado si Haruto na kaibigan niya yun dahil sa kanyang paboritong posisyon. Tinawag ni Clive ang shapeshifter na Jin Agaya siya kanina at sinabihan itong hindi biro ang pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Naghanda silang muling lumaban, ngunit bago pa man may makasugod sa kanya, lumikha si Simon ng isang higanteng bilog ng mahika na sumasaklaw sa kalangitan. Nagpapadala siya ng libu-libong kidlat sa kanyang mga kaaway, at pinoprotektahan ni Haruto si Asahi, tinitiis ang pag-atake hanggang sa matapos ito. Namangha ang halimaw, ngunit sinabi niya sa kanila na namatay sina Satsuki at Clive dahil sa kanyang pag-atake. Gayunpaman, nagulat siya nang biglang umatake si Clive sa kanya, at pagkatapos ay lumabas sila ni Satsuki mula sa kanilang pinagtataguan. Sinasabi nilang nakaligtas sila sa pag-atake sa pamamagitan ng pagsasama ng kanilang mga kakayahan, at nagulat si Simon. Ginagamit ni Clive ang kanyang kapangyarihan upang gawing kawit ang mga kutsilyong itinapon niya sa halimaw. Naiintindihan ni Haruto ang plano, at itinapon niya si Asahi ng mataas sa kalangitan para maputok nito ang nagbagong anyo na kutsilyo. Kinampas niya ang kawit at inaktibo ang kakayahan nito na pigilan ang anumang halimaw.
Ang pinagsanib na halimaw ay bumagsak sa nagyayelong dagat, at sinamantala ni Haruto ang pagkakataong ito para bunutin ang kanyang espada, ngunit masyado itong nakabaon. Bigla siyang nagkaroon ng ideya at hiniling sa kanyang mga kaibigan na makipagtulungan sa kanya. Ipinadala ni Satsuki at Clive ang kanilang kapangyarihan patungo sa kanya at pinagsama-sama ito ni Asahi at ipinadala sa espada, ganap na sinisingil ito ng kanilang pinagsamang lakas. Nagsimulang kumikinang ang espada, at ginamit ni Haruto ang kanyang pinakamalakas na combo attack para wasakin ang Simon at ang Sea Serpent mula sa loob. Pagkatapos ng isang maliwanag na liwanag, ang kaaway ay naglaho, at muling nagkita sina Haruto at ang mga babae kasama si Clive sa barko. Bago pa man nila mapag-usapan ang nakaraan, ipinakita niya sa kanila ang pulang kristal na nahulog pagkatapos matalo si Iger. Kinuha ito ni Asahi, at isa pang alaala ng mga siyentistang nakasuot ng hood na nag-eeksperimento sa kanya ang dumaloy sa kanyang isipan. Sa alaalang ito, dumating si Alicia para iligtas siya at pinabagsak ang mga siyentista. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan para takpan ang pandama ni Asahi, at pagkatapos ay may lumabas na pulang kristal na bola mula sa kanya at nabasag sa maraming piraso. Natapos ang alaala, at napagtanto ng lahat na ang mga pulang bato na may mga flashback ay bahagi ng kristal na bola na nabasag sa panaginip. Nakarating ang grupo kay Taka, na hindi naniniwalang totoo si Clive, kaya inatake niya ito at nalampasan upang patunayan ang kanyang kakayahan. Sa pagkakita na madali siyang matatalo, pumayag si Taka na hindi impostor si Clive. Ikinwento ni Haruto at ng kanyang mga kaibigan ang lahat ng nangyari sa dagat, at ipinakita nila sa kanya ang espada ng Pleiades bilang patunay. Nahihirapan si Taka maniwala at dinala niya sila sa base ng kanyang guild. Doon, ipinaalam ni Clive sa kanila na ang babaeng nagligtas kay Asahi ay nagngangalang Alicia, at nakikipagtulungan siya rito upang panatilihing ligtas si Asahi mula sa mga anino. Sinasabi ni Haruto na nakilala na niya siya, at ito ang nagpapagselos kay Satsuki at Asahi, kaya hinihiling nila na sabihin niya sa kanila ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa kanya. Sinabi ni Haruto sa kanila na ilang beses na niya itong nakilala noon, at pagkatapos ay ikinwento niya ang tungkol sa pagpapadala sa kanya sa ibang mundo na nilikha ni Asahi upang iligtas ang kanyang buhay at kung paano niya nakilala si Alicia doon. Inuulit niya ang sinabi niya sa kanya tungkol sa tunay na kapangyarihan ni Asahi. Walang naniniwala na may kapangyarihan ang sining ng propeta na pumili ng angkop na kinabukasan, at nagsimulang makipagtalo si Taka kay Haruto. Tumatawa si Clive sa kanila dahil ganito sila mag-away noon, at pinaalalahanan niya sila na ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay ang pagprotekta kay Asahi. Dahil hinahabol siya ng pinakamalakas na guild, ang Gnosis, kailangang gisingin ng lahat sa Sub-Aro ang kanilang kapangyarihan para protektahan siya. Sabi ni Satsuki hindi pa sila kumpleto dahil nawawala si Nozomi, at gusto niyang puntahan ito. Binigay ni Taka sa kanya ang address pero sinabi niya na hindi siya makakasama sa kanila dahil palaging kinakabahan at nahihiya si Nozomi sa kanya, at pinaghihinalaan niya na takot ito sa kanya. Wala siyang kaalam-alam na gusto siya ni Satsuki, at ang kawalan niya ng ideya ay nakakainis kay Satsuki at Asahi. Sa totoong mundo, pupunta sina Haruto at Satsuki sa bahay ni Nozomi para makipagkita sa kanya, at nagkita sila sa gate. Malaki na ang ipinagbago niya mula noon at inaanyayahan niya silang mag-usap sa isang kafe. Inimpolaman ni Nozomi sa kanila na nagtatrabaho na siya ngayon bilang modelo. Nang lumipat siya ng paaralan, nagsumikap siyang baguhin ang sarili at naging mas sikat nang magkaroon siya ng kaunting kumpiyansa. Pagkatapos nilang magkausap, hiniling ni Haruto na mag-log-in siya sa reunion dahil naroon na ang lahat. Sumagot si Nozomi na hindi niya ito magagawa para sa kanya dahil tumigil na siya sa paglalaro ng mga laro simula nang mamatay si Asahi sa aksidente. Sinabi ni Satsuki at Haruto sa kanya na buhay pa si Asahi sa mundo ng reunion, at tumanggi siyang maniwala sa kanila. Sinusubukan nilang kumbansihin siyang magtiwala sa kanila at makita mismo si Asahi pagkatapos niyang mag-login. Pero walang silbi. Mamaya, lahat maliban kay Nozomi ay nakapag-login na, at nasa lumang base nila, kung saan ang pinag-uusapan lang nila ay kung gaano na nagbago si Nozomi. Hinihiling ni Satsuki kay Taka na pumunta at makipagkita sa kanya sa susunod, sinasabing siguradong makikinig siya rito kung hihilingin itong mag-login. Hindi pa rin niya gusto ang ideya, pero nagmamakaawa si Asahi na makilala niya si Nozomi,
At wala siyang pagpipilian kundi pumayag na makipagkita sa kanya. Sa sandaling iyon, lumitaw sa harap nila ang isang abiso sa kaganapan, at binasa ni Satsuki na ito ay isang bagay na tinatawag na Sweet Dance Party, isang prom sa loob ng laro para sa mga nerd na hindi makakahanap ng kaparehas sa totoong mundo. Sinasabi sa paglalarawan ng kaganapan na ito ay magiging isang romantikong gabi kung saan mamumukadkad ang walang hanggang pag-ibig sa pagitan ng mga magkarelasyon, at alam ni na Satsuki at Asahi kung ano ang kanilang gusto. Kinakabahan at hindi mapakali si Satsuki tungkol sa sayawan kahit sa totoong mundo, kaya maaga siyang nag-login at tinawagan si Haruto para makipagkita sa kanya ng pribado. Gusto niyang yayain siya nito sa sayawan, at namumula siya habang sinasabi iyon sa kanya. Nagulat si Haruto, pero hindi na mapigilan ni Satsuki ang kanyang nararamdaman at inamin na gusto niya ito simula pa noong elementarya. Nang makitang hindi siya makasagot dahil sa pagkabigla, hiniling niya sa kanya na huwag magmadali. Hindi maalis ni Haruto sa isipan niya ang mga salita ni Taka at tanging ang kanilang pagkakaibigan lang ang naiisip niya habang tinitingnan ang kanilang mga lumang larawan. Ngunit pagkatapos ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Taka na nag-aanyaya sa kanya na pumunta kaagad sa libingan ni Asahi. Pumunta si Haruto para makipagkita sa kanya, at doon, sinabi ni Taka na yayayain niya si Asahi sa dance party bukas, at gusto niyang kahit paano ay sabihin ito sa karibal niya. Nagkunwari si Haruto na walang malaking bagay at sinabihan siya na gawin kung ano man ang gusto niya. Galit si Taka sa ganitong ugali niya at sinuntok siya. Tinatanong siya ni Haruto kung ano ang problema niya habang sinusubukan niyang lumaban, ngunit madaling tinalo siya ni Taka. Sinasabi niyang mas magaling siya kay Haruto sa lahat ng bagay, sa totoong mundo man o sa loob ng laro. Sabi niya palagi niyang iniisip si Asahi at gusto niyang protektahan ang ngiti nito, pero pinili pa rin ito si Haruto kaysa sa kanya. Galit na galit si Taka dahil isinakripisyo niya ang buhay nito para sa kanya at sana ay namatay na lang siya noong araw na iyon. Galit na galit si Haruto nang marinig ito at sumigaw na hindi man lang iniisip ni Taka kung ano ang gusto ni Asahi. Inatake niya ito, ngunit ibinagsak siya ni Taka sa lupa habang sinasabing palagi niyang minahal si Asahi at gusto siyang pasayahin ngayon. Bumangon si Haruto at sinabi sa kanya na kaibigan lang ang tingin sa kanya ni Asahi, at gusto niyang bumalik at muling magkaisa ang lahat ng kaibigan niya mula sa sub-aro. Tinamaan siya ni Taka, pero hinarang ni Haruto ang atake nito, inihayag na mahal din niya si Asahi, at pagkatapos ay sinuntok pabalik si Taka. Nawalan ng sasabihin si Taka matapos niyang ipahayag ang kanyang pagmamahal, at sinabi niyang susuko na siya kay Asahi ngayon. Palagi siyang galit dahil hindi kailanman ipinahayag ni Haruto ang tunay niyang nararamdaman noon, pero ngayon na napilit na niyang isiwalat ang katotohanan, nasiyahan na siya. Umalis si Haruto pagkatapos marinig iyon, at kinuha ni Taka ang mga singsing ng sub-aro mula sa kanyang locket at inilibing ang isa sa libingan ni Asahi, sinasabing siguradong malalagpasan niya ito. Sa loob ng laro, sa wakas ay dumating na ang gabi ng sayawan at sabik na naghihintay si Satsuki kay Haruto. Gayunpaman, humihingi siya ng paumanhin sa kanya at sinasabing hindi siya makakasama sa kanya. Sumagot siya na naiintindihan niya at sinabihan siya na pumunta sa Asahi. Habang paalis siya, nagsimulang umiyak si Asahi, pero biglang dumating si Taka mula sa likuran niya, at sinabi nito na nagtanong din siya kay Asahi kung pwede silang sumayaw, pero tinanggihan siya nito. Sabi ni Satsuki, hindi siya mukhang galit gaya ng inaasahan niya, pero sinabi ni Haruto na nagmature siya matapos ang laban nila ni Haruto. Nag-alok siyang maging kapareha ni Satsuki sa sayaw para sa gabi dahil pareho silang natalo sa labanan ng pag-ibig, at tinanggap niya ang alok nito. Samantala, pumasok si Haruto sa dance hall at naghanap sa karamihan para mahanap si Haruto. Inaanyayahan niya siyang sumayaw, at masaya siyang tinanggap ito. Sumasayaw sila at nalulunod sa mga mata ng bawat isa. Sa labas ng mundo, hindi alam ang mga nangyayari sa dalawang love triangle sa loob ng circle ng kanyang kaibigan, naaalala ni Nozomi ang sandaling nahulog siya sa pag-ibig kay Taka. Mahina at mahiyain lang siyang bata noong nasa elementarya pa siya, at isang araw, nagpakabait si Taka na tulungan siya sa kanyang mga gawaing paglilinis matapos siyang iwanan ng lahat. Nagpasya siyang makipagkita sa kanya sa laro at nag-log-in. Nakarating si Nozomi sa dance hall, umaasang makita ang kanyang mga kaibigan doon, ngunit pagkapasok niya sa hall at makitang masayang sumasayaw si Taka kasama si Satsuki, nasira ang kanyang puso.
Nagsimula siyang umiyak habang tumatakas at nakarating sa isang bakanteng lugar sa labas. Biglang nag-glitch ang paligid niya, at napunta siya sa isang kakaiba at madilim na bulwagan. Nagtataka si Nozomi kung nasaan siya nang dumating ang isang babaeng may belo at isang payaso para batiin siya. Nagpakilala sila bilang mga miyembro ng Gnosis at tinawanan siya dahil niloko siya ng kanyang kaibigan, habang takot na takot siya sa payaso. Pagkalipas ng ilang araw, nagkita sina Haruto at Satsuki sa totoong mundo. Nahihiya siyang harapin siya, pero mas kalmado siya dahil umiyak na siya ng husto sa mga nakaraang araw. Nagtatagpo sila ni Taka sa labas ng bahay ni Nozomi, at doon, sinabi niya sa mga lalaki na kagabi, nakatanggap siya ng tawag mula sa ina ni Nozomi tungkol sa biglaang pagkawala nito mula sa bahay. Tinatanong nila ang kanyang ina para sa mga detalye, at wala siyang alam maliban sa katotohanang iniwan ni Nozomi ang kanyang VR headset sa kanyang mesa bago umalis ng bahay. Kakanorihinak ito at nalaman na si Nozomi ay nag-log-in minsan lang 2 araw na ang nakalipas, at napagtanto ni Satsuki na parehong oras ito ng dance party. Sumali ang mga miyembro ng Sub-Aro sa isang video call matapos ni Taka at Clive ang kanilang investigasyon sa nawawalang kaibigan nila. Nalaman ni Clive na pagkatapos mag-log-in ni Nozomi, pumunta siya sa dance hall, at pagkatapos umalis doon, dumiretso siya sa kalangitan. Idinagdag niya na nasa loob pa rin siya ng reunion, at nalaman niya na nasa Dragon's Fortress siya ngayon. Ngunit hindi matuntan ang tunay niyang kinaroroonan. Nag-log-in si Haruto at binisita ang kanilang base, kung saan nakita niya si Asahi na sinusubukang muling palamutian ang kanilang base. Nagkatinginan sila sa mata at nagsimulang maging magkaibigan, pero pinutol sila ni Clive at Satsuki dahil kailangan nilang hanapin si Nozomi. Nag-teleport sila papunta sa Dragon's Fortress, kung saan naghihintay sa kanila si Taka, at natuklasan nilang tila ginawa ang kuta ng pandama ng mundo ng panaginip ni Nozomi. Pumasok sila sa kuta at hindi makapaniwala na nagawa ni Nozomi na ayusin ito kaagad pagkatapos mag-log-in sa laro. Habang ginalugad nila ang gusali, naramdaman ni Haruto ang isang bitag, at pagkatapos ay malalaking stuffed toy monsters ang lumitaw mula sa lupa at pinalibutan sila. Sigurado ang grupo na ito ang mga pamilyar ni Nozomi, at ang lugar na ito ay nilikha niya. Gusto ni Asahi makipag-usap kay Nozomi sa pamamagitan ng kanyang mga pamilyar, ngunit hindi sila pala kaibigan at inaatake siya. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Haruto mula sa pinsala at natalo ang 2 pamilyar, kasama si Clive. Sinusubukan ni Satsuki na sunugin ang 2 pang tao, ngunit nilalabanan nila ang kanyang kapangyarihan sa apoy at naglalakad patungo sa kanya. Gagamit na naman siya ng isa pang atake nang makita niya si Nozomi at ang mga stacker. Inatake siya ng mga pamilyar, pero pinrotektahan siya ni Taka at Haruto mula sa kanila. Ang malupit na tawa ni Nozomi ay nag-echo sa bulwagan habang sinasabi niyang si Taka talaga ang pinakamahalaga si Satsuki. Binati niya muli ang kanyang mga dating kaibigan, at nagulat si Haruto sa kakaibang pag-uugali niya. Tumatawa at pumapalakpak si Nozomi habang nakikita niyang buhay si Asahi sa loob ng laro, pero pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na nagkamali sila sa pagpunta para sa kanya. Biglang lumitaw sa silid ang 2 manlalaro mula sa Gnosis, at nagpakilala silang ika-5 at ika-4 na pinakamalakas na manlalaro sa kanilang guild. Tumatawa si Nozomi habang sinasabing sumali rin siya sa Gnosis at nilikha ang kuta na ito sa pamamagitan ng pagsasama ng kanyang kapangyarihan sa clown. Galit na galit si Haruto at sinabing babawiin niya ang kaibigan niya kahit kailangan niyang gumamit ng puwersa, at ginamit ng clown ang kanyang kapangyarihan para ipatawag ang kanyang mga alagad sa paligid nila. Tabanan ng mga bayani ang mga pamilyar at sunod-sunod silang sinisira. Sinasalakay ni Satsuki ang nakatalukbong na babae, ngunit gumagamit ito ng kombinasyon ng galaw kasama ang payaso upang lumikha ng mahiwagang tela na sumisipsip sa lahat ng kanyang atake. Sinusubukan din ni Haruto na atakehin siya, pero ang mga atake niya ay nasisipsip din sa mahiwagang tela. Turno na ni Nozomi, at tinawag niya ang kanyang mga alagang hayop para atakehin ang kanyang mga kaibigan. Sinusubukan nilang gisingin siya mula sa pagkalungkot, pero sinasagot niya sila ng pasiga, sinasabing pinabayaan nila siya. Sinabi ni Satsuki sa kanya na gumising, na sinasabing narito silang lahat upang iligtas siya, ngunit ininsulto niya ito at tinawag na H*****.
Hinugot ni Nozomi ang isang hibla ng buhok niya at itinransport ito sa pamamagitan ng mahiwagang tela upang makarating kay Asahi nang hindi napapansin, at doon ang buhok ay nagiging isang maliit na ahas na may dalawang ulo at kinagat siya. Napasigaw si Asahi sa sakit nang makita niya ang isang nakakakilabot na alaala kung saan tumanggi si Haruto na magtiwala sa kanyang kakayahang hulaan ng hinaharap, at halos nagkamali sa isang laban-laban sa isang halimaw. Tumanggi siyang aminin na mali siya at nagsimulang makipagtalo sa kanya. Mas matindi pa ang alaala sa anyo ng panaginip, at bumagsak si Asahi, sinasabing galit siya kay Haruto. Ang dalawang miyembro ng Gnosis ay nawala kasama si Nozomi, na nagsabi kay Haruto at sa kanyang mga kaibigan na muli silang magkikita. Nagsimulang gumuho ang kuta pagkaalis nila, at inilipad ni Satsuki ang kanyang kaibigan palabas ng panganib. Bumalik sila sa kanilang base, kung saan gumagaling si Asahi mula sa masamang panaginip. Si Haruto ay kasama niya, at gusto niyang magpalipas ng gabi para alagaan siya. Sinabi ni Asahi sa kanya na maayos siya at iminungkahi na mag-focus siya sa paghahanap at pagbabalik kay Nozomi sa katinoan. Hindi nagtagal, bumalik din sa base sina Satsuki at Clive at ipinaalam sa kanila na inilunsad ni Taka ang kanyang guild na Illuminati para hanapin si Nozomi. Sinabi ni Clive kina Satsuki at Haruto na mag-log out at magpahinga dahil gabi na sa Japan, habang siya ay naiwan upang alagaan si Asahi dahil sa pagkakaiba ng oras. Sinamahan niya si Asahi, ngunit habang iniwan niya itong mag-isa sandali, ang mga bakas ng kagat mula sa ahas ni Nozomi ay nagsimulang kumalat ng mas malalim ang kanilang lason sa katawan at isipan nito. Sa totoong mundo, muling inanyayahan ni Taka sina Haruto at Satsuki, at sinabi niya sa kanila ang tungkol sa mga detective na kinuha niya upang hanapin si Nozomi sa totoong mundo. Ang mga sinabi niya sa kanya ay nagpalinaw sa kanya na siya ang may kasalanan, pero hindi pa rin niya alam kung ano mismo ang nagawa niyang mali. Napagtanto ni Satsuki na mananatiling walang pag-asa na tanga si Taka kung hindi niya isisiwalat ang lahat sa kanya at nagsimulang ipaliwanag kung ano ang nagtulak kay Nozomi na magbago. Sinabi niya sa kanya na mahal siya ni Nozomi, at nang makita niya itong sumasayaw kasama ang ibang babae, nagulat siya ng husto na nagbago ang buong pagkatao niya. Sa wakas ay natanto ni Taka kung ano ang mali at kung paano sinamantala ni Gnosis ang selos ni Nozomi. Nangako siyang hahanapin siya at aayusin ang lahat, pero biglang nakaramdam ang tatlo ng matinding sakit sa ulo kasabay ng pagkahilo. Tumingin-tingin sila sa paligid at nakitang ubos na ang kanilang cake at inumin, at nagbago na ang oras nang hindi nila namamalayan. Nagpanik sila habang nagtataka kung ano ang nangyayari, ngunit pagkatapos ay may isang kakaibang lalaki na lumitaw sa likod nila at sinabi sa kanila na ang oras ay kaalyado niya sa ngayon, at nagpasalamat sila kay Haruto at sa mga kaibigan niya sa pagtulong kay Asahi na mapaunlad ang kanyang mga kakayahan. Napagtanto ng lahat na miyembro siya ng Gnosis at sinubukang atakehin siya, ngunit minanipula muli ng lalaki ang oras at naglaho ng walang bakas. Nalaman ni Taka at Satsuki na bumalik na sa normal ang oras, at naalaala ni Haruto ang sinabi ni Alicia sa kanya tungkol sa kakayahan ng mga tao na gamitin ang kanilang pandama sa totoong mundo. Nag-aalala siya kay Asahi at tumatakbo pa uwi para mag-log-in sa laro. Sa laro, natutulog si Asahi, at nanaginip siya tungkol sa nakaraang insidente kung saan binaliwala ni Haruto ang kanyang plano. Kahit nagkamali siya sa unang pagkakataon, tumanggi pa rin siyang sundin ang plano niya at tinalo ang boss ng kaaway sa ibang paraan. Galit na galit siya sa kanya dahil hindi siya nito pinagtiwalaan at sinabi sa kanya na hindi na niya gustong makita muli ang mukha nito, at itinuro nito ang kanyang espada sa kanya. Nanginginig ang kanyang katawan habang pinapanaginipan ito, at nang dumating si Haruto para bisitahin siya, napaiwas siya sa kanyang pagkakita. Hindi nagtagal, nagtipon din ang iba niyang kaibigan at sinabi nila sa kanya at kay Clive na ginamit ng isang miyembro ng Gnosis ang kanyang pandama sa totoong buhay. Hindi man lang nagdududa si Clive sa kanila, at sa palagay niya ang lalaking nagmanipula ng oras ay ang pinuno ng Gnosis na minsan nang pinagbabalaan siya ni Alicia. Biglang umuga ang kanilang tagwan at sinabi ni Asahi sa lahat na tumakas, pero huli na, at bumagsak ang bubong sa kanila. Nagawa nilang makapag-teleport sa labas sa tamang oras, at doon ay nakita nila ang isang nagniningning na tore sa harap ng kanilang tagwan. Sa tingin ni Haruto, mukha itong Whitewater Spirit Fountain na nilinis nila 6 na taon na ang nakalipas, at sigurado silang si Nozomi lang ang makakagawa muli ng ganitong bagay.
Sinusugod nila ang Crystal Tower at umaakyat habang naghahanap ng mga bitag at halimaw. Habang pumapasok sila sa isang replika ng boss room, nagkaroon ng flashback si Asahi ng mapait na alaala ng kanyang laban kay Haruto dahil nangyari ang insidenteng iyon sa Whitewater Spirit Fountain. Lalong kumakalat ang lason mula sa kagat ng ahas, at bastos niyang hindi pinansin si Haruto nang tanungin siya nito kung okay lang siya. Nauna silang naglakad, at ginamit ni Asahi ang kanyang pandama para babalaan si Taka sa paparating na pag-atake ng halimaw, pero walang nangyari sa kanila. Napagtanto ni Haruto na may problema si Asahi, kaya iminungkahi niya na umalis na sila ngayon, ngunit mariing tinanggihan ni Asahi ang kanyang pakikiramay at nagmadaling iligtas si Nozomi. Ang natitirang bahagi ng tripulante ay walang pagpipilian kundi ang sumunod sa kanya sa boss room sa pinakamataas na palapag. Lumabas si Nozomi para salubungin sila, at hiniling ni Asahi sa kanya na tigilan ang kanyang kabaliwan at bumalik sa kanila. Sumagot siya na wala na siyang pakikipag-ugnayan sa kanilang koponan ngayon at muling sinumpa sina Taka at Satsuki. Sinabi ni Taka sa kanya na ginagamit ni Nozomi ang kanyang negatibong emosyon para kontrolin siya, pero wala siyang pakialam dito. Inilabas niya ang kanyang sandata at tinawag ang hukbo ng kanyang mga alagad. Pagkatapos ay binago niya ang kanyang sarili sa isang halo-halong unggoy ng mga halimaw. Sinabi ni Taka sa kanya na tiyak na ililigtas niya siya mula rito, ngunit pagkatapos ay lumitaw sa tabi niya ang dalawang miyembro ng Gnosis, at sinabi nila sa kanya na subukan niyang palayain siya mula sa kanilang pagkakahawak. Inutusan ni Nozomi ang kanyang pamilya na atakehin ang mga miyembro ng Sub-Aro, at lahat ay nag-ayos ng kanilang sarili para lumaban habang binabantayan si Asahi. Inaatake nila ang walang katapusang hukbo ng mga pamilyar, at tila hindi magamit ni Asahi ang kanyang kakayahan sa sining ng propeta kapag kailangan ito ng husto. Biglang narinig niya ang boses ni Nozomi sa kanyang isipan, na nagsasabing walang maniniwala sa kanya kahit na magamit niya ang sining ng propeta. Nagsisimulang mawala sa katinoan si Asahi, at lahat ay nag-aalala sa kanya. Dito nagkaroon ng pagkakataon ang clown na atakehin sila gamit ang kanyang libong kanyon, at nagkahiwa-hiwalay ang grupo. Hinarap ni Nozomi sina Taka at Satsuki, na nagkataong muling napunta sa iisang panig. Sinusumpa niya at inaatake sila, ngunit hinaranggan ni Taka ang kanyang atake at sinabihan si Satsuki na huwag lumaban. Ipinahayag niya na ililigtas niya si Nozomi nang hindi ito sinasaktan, at ipinako niya ito sa isang estatwa sa sahig. Sinira ni Taka ang estatwa para magbukas ng butas at nahulog siya kasama si Nozomi. Nakarating sila sa mas mababang palapag at sinabi niya sa kanya na gusto niyang makipag-usap sa kanya, pero tumanggi siyang makinig sa anumang sasabihin niya at sinuntok siya. Hindi umiilag si Taka at patuloy na naglalakad patungo sa kanya kahit paulit-ulit siyang inaatake nito. Ngayon ay naguguluhan si Nozomi habang tinatanong niya siya kung bakit hindi siya umiilag, at sinabi niya na hindi siya karapat-dapat umiilag dahil nasaktan niya ito. Ipinaliwanag niya na palagi niyang minahal si Asahi, pero wala itong naramdaman para sa kanya, at naging mapait at malupit siya dahil doon. Kaya niya naiintindihan ang kanyang emosyon. Alam niya kung gaano nasaktan si Nozomi pagkatapos siyang makitang sumasayaw kasama si Satsuki, kahit na nagkakampihan lang sila pagkatapos tanggihan ng kanilang mga crush, at gusto niyang panagutan ito. Nililinaw ni Taka ang pagkakaintindihan, sinasabing walang namamagitan sa kanila ni Satsuki, ngunit inaatake pa rin siya ni Nozomi, sinasabing huli na para sa bagay na iyon ngayon. Napakasama ng pakiramdam niya sa lahat ng ginawa niya dahil sa hindi pagkakaunawaan, pero hindi tumitigil si Taka sa paglapit sa kanya kahit sinasalakay siya nito. Ang kanyang aura ng pagiging Diyos ay sumisira sa mga pamilyar na itinapo niya sa kanya, at habang hinahawakan niya ito, nasira ang pagkontrol sa isip ni Nozomi. Sinabi ni Taka sa kanya na galit siya sa sarili dahil hindi niya napansin ang nararamdaman nito at muling humingi ng paumanhin sa kanya. Nagsimulang umiyak si Nozomi, at niyakap niya ito, ipinahayag ang kanyang hanggang pasanin ang lahat ng parusa para sa mga pagkakamaling nagawa nito. Ina-activate niya ang kanyang kakayahan, sinisira ang kanyang pagbabago at inaalis ang masamang pakiramdam na sumasakop sa kanyang katawan. Bumalik sa normal si Nozomi, at nalulungkot siya at nagsisisi sa ginawa niya sa kanyang mga kaibigan, ngunit niyakap siya ni Taka at sinabihan na dapat silang bumalik sa kanilang mga kaibigan.
Nangako siyang palaging mananatili sa tabi niya mula ngayon, at nagpahinga muna si Nozomi bago naalala ang mga kakilakilabot na bagay na ginawa niya kay Asahi. Sa pinakatuktok na palapag, nagtataka ang dalawang manlalaro mula sa Nasus kung ano ang ginagawa ni Nozomi sa ibaba, ngunit hindi sila masyadong nag-aalala dahil nagawa na niya ang kanyang bahagi sa pamamagitan ng pagpapahamak kay Asahi. Inatake nila ang natitirang miyembro ng Sub-Aro sa pamamagitan ng pagkubkob kay Haryudo, Asahi, at Clive gamit ang mahiwagang tela. Sinusubukan ni Satsuki na palayain sila, ngunit ang kanyang atake ay sinipsip ng mahiwagang tela. Sinabi ng payaso sa kanya na tigilan ang pag-aaksaya ng kanyang kapangyarihan at inatake siya, ngunit hinaranggan niya ito. Nagsimulang mangasar ang dalawang manlalaro mula sa Nasus, sinasabing madyay gising ang kapangyarihan ni Asahi kapag namatay ang mga kaibigan niya sa harap niya isa-isa, at pagkatapos ay gagamitin nila ang kapangyarihang iyon upang pamunuan ang mundo patungo sa mas magandang kinabukasan. Galit na galit si Haryudo, at sinenyasan niya si Clive na ilunsad ang kanilang combo attack. Inihahagis ni Haryudo ang kanyang mga bolang enerhiya sa kalangitan, at tinatamaan naman ni Clive ang mga ito gamit ang kanyang mga punyal, na nagiging kanyang mga clone. Sinusubukan ng payaso na barilin silang lahat, ngunit inatake siya ni Satsuki mula sa ibang direksyon at itinulak pabalik. Nilabanan ng dalawang miyembro ng Nasus ang lahat ng clone, ngunit pagkatapos ay tinali ni Clive ang batang babae gamit ang mga pulang tali at lumitaw mula sa kanyang anino. Inatake ni Haryudo ang clown, ngunit pagkatapos ay inutusan siya ni Asahi na tumigil, at nag-atubili siya at hindi nagawang magbigay ng nakamamatay na sugat. Tinitingnan ni Haryudo at ng kanyang mga kaibigan si Asahi, na naglalabas ng madilim na aura at nag-uutos sa kanyang mga kaibigan na labanan ang isang kathang-isip na halimaw. Nawala na siya sa katinoan niya, at nang subukan ni Haryudo siyang gisingin, nag-hallucinate siya na sinusubukan siyang atakehin ito. Sumisigaw siya na galit siya sa kanya at binaril siya ng malapitan. Sa pagbagsak ni Haryudo, nawala ang madilim na aura na nakapaligid kay Asahi, at bumalik siya sa katinoan. Nagsimula siyang umiyak habang yakap siya, sinasabing hindi ito ang uri ng kinabukasang gusto niya. Pupuntahan siya ni Satsuki para aliwin, pero biglang nagningning si Asahi at itinaboy siya. Gustong tulungan ni Clive ang mga ito, pero nakulong siya sa magic cloth barrier. Sinasabi ng mga miyembro ng Nasus na gigising na si Asahi ngayon dahil natanggap niya ang pinakamalaking posibleng pagkabigla, at ikinulong nila siya sa isang mahiwagang bilangguan. Sinusubukan ni Satsuki na pigilan ang pagkamatay ni Haryudo sa pamamagitan ng pagbagal ng oras gamit ang kanyang buong kapangyarihan, habang nahihirapan naman si Clive sa loob ng magic cloth barrier. Iniiwasan ang mga bala ng payaso, ang tela ang nagbibigkis at nagpipigil sa kanya, at ang payaso ay tumalon patungo sa kanya, na naglalayong tapusin ang kanyang buhay. Biglang lumitaw si Alicia mula sa wala, pinalaya niya si Clive at sinira ang mga baril ng clown. Alam ng dalawang miyembro ng Nasus kung sino siya, at plano nilang talunin siya kasama si Sub-Aro. Gayunpaman, bago pa man makapagsimulang lumaban ang sinuman, nasira ang mahiwagang bilangguan kung saan nakulong si Asahi, at sumigaw siya habang naglalabas ng nakasisilaw na liwanag ang kanyang katawan. Samantala, nagising si Haryudo sa isang lugar na napakadilim at walang sinuman sa paligid niya. Lumakad siya pasulong at nakita niya si Asahi na umiiyak at nagmamakaawa sa kanya na huwag lumapit sa kanya. Pinupuntahan pa rin niya ito at hinahaplos habang sinasabihan na huwag umiyak. Naaalala ni Asahi ang araw na itinutok ni Haryudo ang kanyang espada sa kanya. Ang tanging layunin niya lang ay wasakin ang halimaw na nagtatago sa likod niya. Sinabi niya sa kanya na magiging malakas siya at paprotektahan siya para hindi na siya muling umiyak, at ngumiti siya. Sa mundo ng reunion, tumayo si Haryudo sa kabila ng kanyang sugatang katawan, at salamat sa kanyang ugnayan kay Asahi, nagising ang kanyang kakayahan at ibinalik niya ito sa normal. Sa tingin ng payaso at ng babae, wala na silang pag-asa na manalo laban kay Haryudo dahil nagising na siya, pero hindi naman sila maglakas loob na bumalik ng walang dala sa kanilang amo. Sa sandaling iyon, dumating din si Nataka at Nazumi sa kanilang lokasyon, at muling nagkita ang buong koponan. Gusto ni Haryudo na parusahan ang mga manlalaro ng Nasus dahil sinaktan nila si Asahi, pero pinagsama-sama nila ang kanilang mga kakayahan, ginawang simboryo ang mahiwagang tela na nakapaligid sa kanila, at nagbukas ng mga portal na nakaharap sa loob ang mga baril.
Sinabi nila kay Asahi na mamamatay lahat ng kaibigan niya sa loob ng dome, pero naniniwala siya na makakalayo si Haryudo sa bitag na ito. Sa loob ng dome, ginagamit ni Haryudo ang kanyang bagong gising na kapangyarihan at gumagamit ng atake na tinatawag na Leonide's Origin, na nagpapatawag ng puting mga espiritong leon na sumisira sa Magic Dome at tinalo ang mga manlalaro ng Nasus sa isang hit lang. Kapag nakalabas na ang lahat, pinagalitan ni Satsuki si Haryudo dahil gusto niyang tanungin ang mga kaaway nito pagkatapos silang talunin, pero agad silang namatay sa atake nito. Pagkatapos nito, humihingi ng paumanhin si Nazumi dahil inilagay niya sila sa panganib, ngunit pinatawad na siya ng kanyang mga kaibigan, at nagkaroon sila ng emosyonal na muling pagkikita. Pagkatapos nito, nagpasalamat sila kay Alicia sa pagligtas sa kanila, at sinabi niya na nanalo sila sa labanan gamit ang kanilang sariling lakas. Nagpasalamat sa kanya ang The Asahi sa pagligtas sa kanya mula sa mga eksperimento, ngunit tumanggi si Alicia na sabihin sa kanila ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Inilabas niya ang kaluban ng espada ni Haryudo na Pleiades at ibinigay ito sa kanya, at habang isinusuot niya ito, naglaho siya. Lahat ay bumabalik sa totoong mundo. Nahanap ni Taka ang pondo ni Nazumi na Nahimete sa isang cybercafe, at muli siyang humingi ng paumanhin sa kanya. Nangako siyang mananatili sa kanya magpakailanman at pananagutan ang ginawa niya noong nagpadala siya sa kanyang negatibong emosyon. Nagpapahinga rin sina Satsuki at Clive sa kanilang mga lugar, at nagising si Haryudo sa kanyang silid. Nakangiti siya habang iniisip na talagang binuhay ni Asahi si Sub-Aro. Sa isang malayong lugar, nag-log out din si Alicia, at alam niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon na pigilan si Nasus. Kinabukasan, muli silang nag-log in sa laro at nakilala doon si Asahi. Ang maalamat na koponan na tinatawag na Sub-Aro ay muling nagkasama sa wakas, at nangako silang magtutulungan at magiging mga alamat sa mundong ito.